Okay, we're live. Hello, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, and all the OFWs worldwide. Kamusta po kayo? Again, it's another Wednesday morning and ito isang episode na naman po ng Voice of the Parents. And today, kasama ko ulit ang aking buting wife na si Mommy Burns kasi last week hindi siya kasama dahil meron siyang nararamdamang sakit. At ngayon magaling na siya. And here we go. Please welcome my wife, Mommy Burns. Hello Pilipinas! Kumusta po sa inyong lahat? Mainit ngayon sa sing-init ng ating katanghalian ang ating mga usapin ngayong Wednesday na ito, no? Excited ka na ba, mahal? Yes, of course. Yes. Kasama kasi ngayong episode natin na to, it's about yung ating nararamdaman, no? Ngayon na ngayong simula ng pandemic na to. So, hihimayin natin yan maya-maya lang. Pero ang isa pang kinasasabikan ko gusto nating malaman kung kumusta na ba ang mga nanay at tatay at mismo yung mga bawat bata no sa bawat edad nila no kung ang tagal na kasi nating na hindi nakakalabas no madalas nga ang nakakalabas nga yung kung meron silang privileges like yung meron silang sariling tricycle, 'di ba? So, malaking bagay pa rin yung talagang kahit papaano nakakapaglakad-lakad. Tama ba, mahal? Yes, of course. Yes. Yes, definitely yung paglalakad is, definitely a nice exercise every morning. And of course, to keep your sanity. Yes, sanity talaga dahil siyempre nga naman kapagka hindi ka nakakakita ng ibang tao, iba naman talaga siyempre yung nararamdaman mo din, 'no? Ilang araw na lang ba? Kasi today is the 25th, November 25 at madalas kapag November 25, ito yung araw na kung kami ay naglalagay na ng mga decors ng aking mga anak. Kasi ang kagandahan, kapagka 5 days before December 1, madalas ang aming pamilya, nagkakaroon kami ng Christmas around the world na unit study since we are a homeschooling one. So, alam ko, may mga naglagay na ba ng decor sa inyo, mga mommy and daddy? Dapat naman. So, hindi ko na patatagalin pa. Alam ko yung mga ganitong usapin, kung ano yung mainit, ano yung mga this week, ano yung mga nakakasabik at yung mga medyo nakakainis din, no? At the same time, kinakailangan talaga, hindi tayo nagpapahuli sa balita, no? At saka kung ano yung kinakailangan ng isang mga magulang ngayon. So, hindi ko na ito patatagalin pa. I'm very, very glad kay Daddy Rod at kay Mami Jai. Pasok po, pulso ng magulang. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. And welcome po sa isa na namang edisyon ng Pulso ng Magulang. At of course, makakasama ko na naman ang aking partner na si Partner Jai. Ayan, nasan siya? Ayun. Good morning partner. Thank you so much at sa lahat ng mga nag-tune in ngayon, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta ka ngayon? Kamusta ang panahon dyan? Okay naman, partner. Hindi kami nag-aircon kasi tamang-tama lang yung panahon. Hindi mainit, hindi rin malamig. Tsaka minsan mahangin malakas yung hangin. Ay, tama ka dyan. Kasi ngayon, bukas yung mga bintana namin. So, talagang malamig dito. Gusto Kaya ko parang ramdam yeah, talaga natin yung pagdating ni Haring Amihan. amihan. Hindi, yung ramdam ko is yung yung December talaga na feels, yung malamig-lamig, yung masarap lumabas sa gabi. Basta importante walang tao. Kasi paggabi, pag natutulog ako nakasando. Pero ngayon hindi na ako nagsasando kasi nag-sweatshirt na ako kasi medyo malamig na sa madaling araw. So, Totoo. medyo Malamig. na rin naman natin. Anyway, partner, meron na lang tayong 30 days before Christmas. Diba? Imagine, 30 days na lang tayo. So, halos Oh. 1 month pa.
Grabe 'no, kung isipin natin 'no, kailan lang ba yung ano, nag-start yung quarantine tapos ngayon hanggang ngayon pala andito pa rin tayo sa loob ng bahay natin. Start Ang tayo ng bilis, March. ang bilis. Bago mag-March 19, so March, April, May, June, July, August, September, October, November. 7 months na. 7. Yeah, 7 months na. So, obviously, itong taon na to, which is 2020, maiiba yung pagsa-celebrate natin ng Pasko. Kasi nga sa nangyayari sa ating sakuna, sa nangyayari sa ating pandemya, so definitely hindi na ganun siguro masaya pa rin pero as much as possible iniiwasan na rin natin dito yung yung mass gathering talaga. Eh alam mo naman ng mga Pilipino pag nagki-Christmas party talagang marami yan eh kasi hindi lang yan yung talagang immediate family, meron pa extended family, may mga kaibigan pa. So talagang ang party like sa amin mga 150. Kasi yung mga apo, mga anak pa nila, tapos yung mga pinsan pa. So ang dami na. So ngayon binabawalan tayo na kung maaari iwasan muna ang mass gathering. Kahit Kasi ngayon, yun pa 'no? ngayon kasi hindi pa rin tayo safe. No, hindi pa rin tayo safe diyan sa COVID kasi meron pa rin talagang mga cases na talagang tumataas pa rin ang kaso. No, Mm. may mga COVID-19. Yes, I agree partner. Pero yun lang kaso yung mga tao ngayon, I don't judge everybody or generalize ko. Pero medyo 'pag lumabas kami, hindi na gano'n ka, ingat yung mga tao, yung mga mask nasa baba na. So parang, wala ng care. So sa tingin ko naman partner, if you really care sa paligid mo, you start with yourself, 'di ba? Baka ikaw yung ano, ang tagadala ng kahit anong sakit or ikaw din kung hindi ka maingat sa sarili mo, makakalanghap ka ng ibang sakit, gano'n. Actually, Wala ng care. nangyayari din dito sa amin, sa may amin dito, lalo na kahapon kasi nagbigay kami ng relief goods sa may malapit sa ilog. Usually lahat naman ng mga nasalanta na sobrang grabe nagmumula sa mga riverside eh. So talagang mapansin ko doon yung mga kapitbahay, feeling nila normal na normal ang buhay, walang face mask, walang social distancing. Pero ang sabi nga ng Department of Health, 'di ba, na minsan nga yung mga healthy pa ang carrier ng COVID. Hindi lang nagma-manifest because malakas ang resistensya. Pero they can pass yung virus. So, ano tayo, ingat-ingat tayo, huwag matigas ulo. Kasi imagine, nabalitaan ko rin kanina sa news na ang government ay mangungutang na naman sa World Bank ng 40 billion pesos. 40 billion. So, Tapos para lang sa pagdating ng vaccine. Kasi actually, ang vaccine talaga nito, no, since 40 billion pesos. So, medyo madugo para sa atin. May utang na naman tayo, sad to say. Eh, kailangan pa, hindi lang basta partner na nabibili ka lang ng vaccine. Hindi, kailangan maghahanap pa rin ng gobyerno ng refrigerator. yes, at Yeah. temperature na i-maintain. Kailangan mag-maintain efficacy, yung effectivity ng vaccine. Otherwise, masasayang yung binili nating vaccine. So, imagine. Bilang ano 'no, citizen ng Pilipinas or kahit hindi man, mag-iisip ako ng siguro matagal-tagal bago ko, i-risk yung life ko sa ano, sa vaccine. Yung gusto ko muna makita sa iba kung naging effective siya or anything. Lalo na sa magulang 'di ba, bago mo ibigay sa buong pamilya mo, kailangan mo muna ng mga ebidensya na it's safe for your family and for yourself. I don't think naman na bibili lang gobyerno ng basta-basta na vaccine para lang magkaroon tayo. Siyempre, iyan naman nagdaan sa maraming proseso yan. Nagdaan ng trial and error, alin dito yung mas maganda, tapos mag-upgrade sila ng dosage ng vaccine na yun para maging effective. Ayan, nag-good morning si Lance Padilla. Ayan, kasama natin siya ngayon. Hi, Lance. Yes. So, review lang natin kasi pagdating ng bare months, usually ang mga tao ay nagpapanik-buying na yan for Christmas gifts. Di ba? Nagko-kolekta na yan ng ano ba yung mga pang-inaanak ko, pang-aginaldo ko sa ibang mga kaibigan ko, sa mga kamag-anak ko, sa family ko. Pero I don't think ngayon nangyayari pa to. So siguro Nangyari nga yan. Lately, nakita mo yung news about sa Divisoria, kinalimutan ang social distancing. Importante makabili lang ng siguro mga goods for
for Christmas or in preparation talaga sa Christmas. Kasi lahat dun mura eh. So, sorry na lang kasi nakalimutan talaga yung social distancing. Ang sentro pa naman ng Tiangge, ang Divisoria, di ba? So ngayon, ang gobyerno natin, nakikipagtulungan ang World Health Organization na kung maaari sana is ma-maintain pa rin yung social distancing. Kasi kapag daw hindi napatupad yan at nakita talaga na wala ng social distancing, wala ng face mask, wala ng face shield, baka ipasara yung particular na Tiangge or isang pamilihan. Oo. I hope hindi ipapasara yung Divisoria. Pero aming nag-violate ng protocols kasi nga kitang-kita yung ebidensya. May mga pulis din pero hindi ko alam kung bakit pinapasok yung ganun kadaming tao sa isang street. Wala, dikit-dikit sila partner. Parang normal December vibe sa Divisoria. Nagbigay na nga ng panukala uli ang Department of Health na hindi ka mahahawa ng face mask eh. At saka face shield mahahawa ka pag hindi ka social distancing kasi nga airborne to. So kahit may face mask ka, may face shield ka, kung wala namang social distancing, posible ka pa rin magkaroon. Ang tigas ng ulo ng mga tao. Oo nga eh. Sige partner, kung may mga viewers ngayon na naka-experience ng sa Divisoria, yung pagkadikit-dikit, or nakita niyo naman yung news, meron ba kayong masasabi doon? Anong feedback niyo as a parent? Oo, kasi importante, syempre, ang pinangangalagaan natin dyan, yung pamilya natin. Sabi nga nila, prevention is better than cure. So, wag mo nang hayaan pang magkaroon ka para ka palang mag-ingat. Yes. Aanin mo naman yung nakamura ka sa mga pinamili mo, pero pagdating mo pala ng bahay, dala-dala mo yung anong sakit na yan. Di ba? Napamahal ka pa kasi nga, hindi biro ang magkasakit ngayon ng COVID. Kasi lahat ng tests, ang mamahal naman, ang mahal ng treatment. Sobra, So, oo. pera, paano ka na? Diba? Oo. So, init lang tayo dyan. Tapos nga, ano pa rin ang department store na kung maaari ay magkaroon ng special exit, entrance and entry and exit points eh. Kasi minsan doon nagkakabangga-bangga eh. Diba? Doon nagkakaroon nawawala ng social distancing. So, Actually, sorry partner. I mean, pwede yun malimit, di ba? Sa entrance pa lang, alam na nila kung ilan yung tao na pwedeng pumasok lang. And then, if eto na yung nakalabas, edi pwede rin pumasok, 3 lumabas, edi 3 yung pwede pumasok. Pero, di ko partner alam. Is it business lang ba? Is it money lang ba yung pinaka-importante ngayon? Minsan ang problema sa atin yung consistency. Marami tayong mga laws, marami tayong mga rules and regulations, pero ang pinakamahalaga doon, napapatupad mo ba talaga ng husto yun? Kasi minsan tayo mga Pilipino, sa una lang yan. Pag medyo nakalingat na ang otoridad, okay, maluwag na tayo. Kasi kagaya nyo partner, medyo lumuwag na. Kasi dati ang senior citizen hindi pa pwede sa mga department stores or sa pagbili sa palengke. Ngayon pwede na, pero 65 below. Bata naman, 15 years old below. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng lumabas. Okay. Partner, kwento ko nga sa'yo minsan, yung lumabas ni Mister, sobrang nag-crave, di nagsangyup kami. Yung halos walang tao. Pero, dun pala sa dulo ng kainan, punong-puno ng mga senior citizens. Tapos, sorry narinig namin na wala na silang, sabi pa nga nila ay nako, labas tayo, bahala na dyan. Patay kung patay. Importante, enjoy tayo. Wow, napakagandang iniisip na, Hindi na nagiging careful talaga, Well, positive in a careless way. Yeah, kulang na tayo talaga sa disiplina Tapos pag nagkasakit, ang sisisihin gobyerno. Diba? Saan naman lulugar ang gobyerno? Dapat tayo may participation. Hindi pwedeng puro gobyerno ang isisisi. Yes. Dapat maging responsible din tayo sa ating mga sarili, sa ating kalusugan. Inuna mo yung sarap, pero kasunod, anong susunod? Anong palit? Yeah, diba? may consequence pa rin, So, kahit anong blame natin sa paligid natin, sa government natin, kung tutuusin, sige nga, check mo rin nga sarili mo, ano bang ginawa mo?
hindi pwedeng tayo ay take lang ng take. 'Di ba? Kailangan, ano yun virtual cycle, kailangan magbigay ka rin. Magbigay ka ng participation mo. Hindi lang laging nakalahad tayo. Kaya tayo nauubos ng funds. Ganyan tayo, kaya nga itong atin na to, dumaan ang bagyo, dumaan ang pandemya, halos ubos na ubos ang budget natin lahat. Sobrang drain. Oo, drain tayo talaga. Itong 2020 na to, sobrang malaki ang naging epekto sa buhay natin. At sana maraming nanonood dito. Hindi lang para tayo nakatikom lang, pero dapat may learnings din tayo along the way. Na mag-ipon tayo, mahalin yung pamilya natin, mahalin yung gobyerno, yung mga tao na nakapaligid na nagbibigay sa atin ng mga ayuda, ng mga blessings. It's time to really appreciate people. Diba? Sabi nga ni Leslie, nung namamalengke ako sa yung isang lalaki sinita kasi walang face shield and mask, sinigaw niya na hindi totoo ang COVID. Okay. Hindi raw totoo yung COVID. O sige, pasubo kaya dyan sa lalaki na yan. Mabuti na lang mabilis ngayon yung social media, ipipicturean ka agad, pero ayun lang, mai-embarrass talaga yung taong yan. Pero you will learn your lesson. Tingin ko. Totoo yan. Pero partner, kayo ba may Christmas decor na? Kamusta kayo dyan? Medyo may Christmas feel na ba dyan sa loob ng bahay? Well, kami partner ever since talaga, wala kaming decoration sa bahay. Pero doon kami nagde-decorate or nagpo-focus sa kung saan kami nagre-reunion. So doon sa tita ng husband ko or sa bahay ng parents ko. Kaso sa probinsya, so hindi ako makakauwi. So okay lang naman. May everyday conversation pa naman kami. Oo, ang mahalaga naman dyan, nakakausap mo sila over the phone, tapos nga meron ng FaceTime o pwede mo na siyang makausap ng face-to-face. No? So, hindi na rin ganun kahirap. Imagine mo nung araw, di ba, telepono lang o telegrama. Ngayon, hindi na, high-tech na. Kahit saan kahit saan lugar ka ng Pilipinas, malayo man o malapit, ano na rin okay na rin. Nakikita na rin kayo, nagkakamustahan na rin kayo, at yun naman ang mahalaga. Yes, walang excuse, partner. Yung excuse lang siguro pag wala kang nawalan kayo ng internet, kung wala man ng internet, nawala ng battery dahil walang kuryente. Pero as much as possible, kung may kuryente, may internet, nako-connect or communicate with your family, hindi natin alam kung hanggang kailan yung communication natin na yan. At saka partner, isa sa mga bagay siguro sa buong Pilipinas, sa buong mundo, idadagdag na to na what are the things that you really cannot live without? Kuryente, tubig, internet, kasama ng internet connection. 'Di ba? Pansinin mo. Mawala ng lahat, kailangan may internet connection kahit hindi ka na makakain. Yun ang Pinoy. Basta may Concern internet. talaga. Kasi partner naman, yung internet ngayon, yan yung pinaka so far next to talaga sa food natin. Diyan tayo kumukuha ng, lalo ngayon, maraming work online. So, sa internet, nakakahanap ng mga trabaho, yung mga anak natin, nakaka-continue pa rin ang pag-aaral nila, kung ano mang i-communicate or kailangan ng update, nasa computer din lahat. So, yun lang, problem sa mga hindi ngayon nakakonect sa internet, dahil syempre nawala ng bahay, hindi bayad ng internet, mga ganun. At saka nga, ayun nga, sabi nga rin dito na nakinig ako ng radyo kanina na good news para sa ating lahat kasi ang Noche Buena package ay hindi matataas. So tuloy ang Noche Buena ng bawat Pilipino. So thank you Lord dahil yung package niya, yung mga pagkain natin for that day ay hindi tataas. So malalaman pa natin yan kung talagang hindi sila nagtaas ng presyo itong darating na Pasko. Update tayo dyan next week na partner. I-check din natin, di ba? Para tayo din updated tayo sa mga nagmahalan ba or may mga changes ba sa grocery goods during Christmas. Siyempre, nandyan ulit yung mga ham. Pero siyempre, wag malungkot kung hindi maka-afford ng ham this year, hindi kailangan ng ham. Importante, nandyan yung mga pamilya ninyo. Kasi bakit partner, kumbaga kasama talaga, nasa package ng Christmas, kailangan may ham. Tapos kailangan mayroong grapes,
kailangan may pasta. Kasi for long, ano daw yung parang long life, longevity ng relationship. Di ba? Kaya nga kaya nga spaghetti mahaba kasi parang long life daw. Tapos bilog, yung ham, because ito daw ay paswerte para sa mga Chinese, mga bilog, di ba? Magpe-prepare tayo. So those are things na talagang all these years ay nasa isipan natin na kailangan may ham, kailangan may pasta, kailangan may chicken. Lahat ng mga Christmas food kailangan nasa table natin yan. Kung afford partner, no? Pero kung hindi naman afford, and if you can extend yung konting tulong sa mga alam mong hindi makaka-afford, hindi kailangan na yung nasalanta yung tutulungan ko, but the people around us, ang daming kailangan konting love, no? This Christmas. Konting share lang ng love. I would suggest siguro, no, na since ang mga Pilipino naman, kahit nakapikit, kaya magluto ng spaghetti, di ba? O edi mag-pack ng spaghetti, maglagay sa mga styrofoam at ipamigay sa mga nasalanta. Kasi partner, alam mo, ang naging problema, mabalik tayo dun sa mga evacuation centers. Marami sa buong Pilipinas ang talagang nasa evacuation centers. At karamihan ng mga nasa evacuation centers ngayon ay talagang limas ang bahay nila. As in, walang natira sa kanila. So talagang nakakaawa. Meron nga akong narinig na sabi niya, ang kinakatakot lang po namin, since nasa evacuation center kami, pero ang kinakatakot ko po is hanggang kailan kami dito. What if yung gobyerno o yung eskwelahan ay magbigay ng deadline? Saan na kami pupulong? Wala naman meron kaming lupa, pero nasaan yung aming bahay? Siya ay napalis na. Kagaya partner dito sa amin, sa may gawin dito sa may Riverside, merong mataas na kawayan. Tapos i-interview ko isa sa mga naninirahan doon. Sabi ko, hanggang saan yung tubig dito? Saan nakarating? Gaano kataas? Sabi niya, sir, nakita mo ba yung sandbag na nakasabit sa mataas na puno ng kawayan? Hanggang doon po yung tubig. Doon daw siya umabot. Sabi ko nga, unbelievable. Hindi ako makapaniwala na ganun tumaas ang tubig. No? So sabi ko, oh my God, talagang nalimas eh. So yun ang pinaka-main problem nila, paano nila magsisimula. Kasi yung iba, meron silang mindset na hanggat maaari po sana gusto na namin umuwi, pero ang problema, wala kaming bahay. Well, yung iba namang yung iba, base naman sa research ko, mayroong mga ibang government officials na they tend to communicate with National Housing Authority na kung saan hihingi sila ng budget na pwedeng somehow makapag-donate ng semento, ng yero, ng kahoy para mabuo yung kanilang mga bahay. Kasi ayun yun talaga maging malaking problemang haharapin nila. Wala Pero, silang mga bahay. di ba, alam natin na yung help ng government, it will never be enough sa kung anong kailangan ng mga nasalanta ngayon. Kung ititrace natin, no, yung mga nasalanta din ng Yolanda, nasa na sila ngayon? Alam ko, nakabangon na sila. Pero yung dinaanan nila, hindi joke. Diba? So, yung naalala ko yung sabi ni John Maxwell na a wise person learns from others mistakes. Pero yung wiser, nag-learn din sa, tama ba ako? A wise person learns from other mistakes. A wiser one learns from others' mistakes. And yung wisest, nag-learn sa mga success. So, pwede nilang tignan na yung Yolanda nga, may nakabangon eh. Nagawa nila, as long na buhay, may pag-asa talagang makakabangon. Hindi madali, yes, pero makakabangon. Tulong-tulong pa rin tayo, partner. Yes, tama yan. Kasi talagang, ang lakas natin kasi hindi naman magagaling sa sarili natin eh. Ang somehow, ang makakatulog sa ating lahat is yung cooperation ng bawat isa, bawat Pilipino. Sabi ko nga sa iyo, magaling ang Pilipino eh, sa bayanihan. Nalulungkot nga ako minsan kasi meron mga kritiko, lalo sa FB, kapag merong isang private sector na tumulong sa mga nasalanta, ipopost yan. Pero nabibigyan pa sila ng bad critic. Pero para sa akin, ang sabi nga nila, hindi kami nagpo-post nito para ipagmayabang kung ano yung naibigay namin sa mga nasalanta. Ipinopost namin ito
para maka-encourage kami sa iba pang mga tao na willing magbigay pero walang guts or nahihiya, hindi alam kung paano gagawin. So wag nating bigyan ng pangit na pakahulugan yung pagbibigay nila at pagpo-post sa FB. This is just one way of encouraging every Filipino na magbigay tayo. Kasi, try to think of this. Ang Diyos kayang-kayang gawin ng mundo, pero bakit nagtira ng mga hindi masyadong nasalanta para maging giver tayo sa ibang tao? Pansinin mo kung lahat tayo nasalanta, sino pang tutulong sa atin? Yun Diba? nga isipin natin. So, ang Diyos talaga nagbibigay talaga yun ng warning signs. At mga blessings, mga tao na magtutulong sa mga nasalanta. So, there's May always reason pa rin sa lahat. Sorry. May reason pa rin sa lahat kung bakit nangyayari yan sa atin. Bakit hindi dito? Bakit doon ka nila? Dahil ba may mga masamang tao doon, may mga ganoon. Parang hindi dapat ganun yung thinking natin. No? Nangyari yun dahil doon talaga pumunta yung bagyo. Hindi sila siguro maraming dyan kailangan i-punish. Tsaka sino ba ang may gusto ng ganitong kalamidad? Tayong mga Pilipino, tayong mga taos, definitely gusto natin, nasa comfort zone tayo. Walang may gusto hanggat maaari ng mga challenges, mga trials. Gusto nga natin puro victory. Pero boring ang buhay ng walang trials. Boring ang buhay pag walang mga challenges. Kasi hindi tayo guys and partner. Guys, yan, tingnan lang natin in a very good perspective yung mga nangyayari sa atin. Kasi lahat ng bagay ng ito na pangit na nangyari sa atin for this 2020, I don't think mag-i-stay tayo dito. Hindi ito magtatagal. Lilipas dito and sasabihin natin, kaya pala nangyari yun kasi ito yung mga dapat kong natutunan sa buhay. Dapat maging positive thinker tayo lagi. Okay. Kapit lang tayo. Walang bibitaw. Yes, hello si Ate Aching from New York. Yan, thank you so much for tuning in. And kung meron pa kayong mga comments and suggestions, pakilagay lang po sa comment section. Ayan. Yeah, thank you. Ma'am, kamusta po dyan sa New York? Ayan, balikan niyo po kami. Kamusta ang sitwasyon dyan? Parehas sa atin, di ba? Parang walang kawala. Kahit first world country, walang kawala sa COVID. Walang exemptions dyan. Mayaman ka, mahirap ka, lahat equal tayo, pantay-pantay dyan. Pero we are so blessed, partner, no? Kasi hanggat meron tayo, may bubong tayo na nagpo-protect sa atin, we have the reasons or we have plenty of reasons to reach out sa mga nangangailangan at hindi tayo pwede malimit sa financial lang. Hindi lang lahat pera yung pwedeng makatulong sa ibang tao. Ang daming. Ikaw, partner, like, paano mo na-apply? Like, for example, ikaw mismo, kulang ka sa budget, pero paano mo na-extend yung help to others? Ako kasi may nakalaan talaga na pangtulong eh. Parang, sabihin ko ba to? Meron akong mga emergency fund na pwedeng pantulong ito. So, marami rin akong natulungan last week sa mga nasalanta. So, nagbigay lang ako ng financial support. Kaya nakakabahala kasi wala naman ako ng time para bumili pa ng ano-ano. So, binigay ko na lang dun sa mga kaibigan ko sa Angat na nagpapamigay. Then, dun ako tumulong. So, ayun, kahit paano, at least, yung naibigay ko, nakadagdag man lang sa pambili ng bigas, isang kabang bigas or canned goods. Mami pala ni Daddy Makoy. Wow, praise God. COVID-19 survivor siya. Si Mami Aching. Wow. Super good news. Thank you so much. Grabe ang COVID. Mami Aching, grabe ang COVID all over USA. Kasi po, balita ko rin sa USA, Mami Aching, talagang medyo matigas din ang ulo ng mga tao dyan. Ang nirereklamo dyan is, nasan yung aming freedom of expression? Bakit pinipigilan kami na hindi mag-face mask kami? So, alam mo yung ganun. Yun naman ang pinaglalaban doon. Pero alam mo, isang issue dito, partner, tayo ay dumadaan sa mga subok na ganito, sa bagyo, sa pandemya. Tapos, nababalitaan ko pa from the news na parang somehow sinisiraan pa yung magandang relasyon ng presidente at vice president natin. Diba, no? Nakakalungkot lang na ang dami-daming pwedeng mapag-usapan, ang dami-daming pwedeng
alang muna. Pero wag na itong mga ganito mga hindi nga natin alam kung totoo ba to or ito ay sadyang fake news lang. Yun lang yung problem natin, partner, no? Actually, yung problema nagsa-start kung paano tayo mag-react sa problema. Hindi, 'di ba? Hindi makakatulong yung magreklamo ka lang. Nako, ano na yan? So mag-isip tayo kung ano yung pwedeng solusyonan sa problema na yun. Yun yung reaction talaga, partner natin, yung susi para ano ba, paano mahanapan ng solusyon sa isang problema. Oo, kasi talaga nakakalungkot. Sabi ko, sa kabila ng nararanasan natin, isisingit pa ba nila yung hindi magandang komunikasyon ng presidente natin at vice president? Huwag na. Hindi naman siya nakakatulong eh. Tapos hahanapin natin sa Pilipinas paano magkaroon ng kapayapaan, peace and order. Nakikita natin na nagbabangayan sila kung totoo man yun. So, di ba, paano natin ma-achieve yun kung sa mga leaders natin hindi sila magkasundo? Kung totoo man yun. Totoo yun. Oo, totoo yun, partner. Nasa ano talaga nasa leader talaga. Binigyan sila ng Diyos ng ganyan kalaki na responsibility. It's up to them talaga kung paano nila ah ah, ano ba yan, paano nila panindigan yung ganong kalaking responsibility. At kung hindi nila mapanindigan yan at magagalit tayo, walang maitutulong yun. Let's pray for them. Kung anong consequences na kakaharap nila in the future dahil may nagkamali sila. Nasa law na yan. Nasa Diyos na yan kung paano nila i-face yung consequences na yan. Yeah. Naalala ko nga yung pinsan ko kasi nasa Amerika sila. Alam mo ang kwento niya sa akin? Maganda yung naging, kumbaga dun ang halalan kasi sa Amerika, bit-bit ng president, yung vice president niya. So automatic pag nanalo ang president, automatic yung vice president niya, makukuha niya. So siguro sana mas magandang i-apply sana sa Pilipinas na gano'n na lang. Kasi pag hindi nanalo yung magkaparehas na kulay, patay na. May magsasuffer na isang tao na alam mo imbis na siya ay makatulong, ang gagawin i-freezer. Ilalagay siya sa freezer. So sana i-ano man lang sa atin sa Pilipinas na ganung sistema na bit-bit na ng presidente, vice president. Ako naman, partner, parang okay din yan, pero mas okay pa rin na kahit magkaiba kayo ng ano ba tawag doon? Ng poder or like magkaiba kayo ng belief, pero once binigyan kayo ng ganyang responsibility, kailangan di ba? Parang one goal kayo kasi isang country lang naman yung ano natin, yung kung saan sila nagli-lead, di ba? Hindi naman pwede na, ito yung gusto ko ako yung vice eh. I understand you, pero I don't think that will happen in the Philippines. Dito, nakatandaan na yan. Na pag hindi kita makulay, ay kasama. Hindi tayo kailanman magkakasundo. Which is, sana mabuna na itong first na to sa Pilipinas, no? Sana pag nakaupo na, hindi man kayo magkakulay, sana sama-sama na kayo sa isang goal. Total naman. Kaya kayo naman nag-attain dyan sa position na is to serve the people. So, you have the same goal to serve the people. So, kahit hindi kayo magkasundo, yun na lang ang isipin ninyo para sa pagkakaroon ng mga mamamayan. Para sa mga Pilipino, huwag nang isipin pa yung mga private issues nyo kasi wala naman kami kinalaman dyan eh. Di ba? Huwag nyo nang i-publicize at wala namang makikinig dyan. Masisira lang yung mood ng mga Actually, partner, di ba? Kung tutusin sila yung servant. Yeah. Pero, servant. hindi nangyayari. So, nakakalungkot lang. So, please, nakikiusap kami, huwag nang i-publicize. Walang relevance sa nangyayari sa atin. Dumadagdag pa kayo. So, yung partner, yung problem dyan, marami ding na-entertain. Alam mo negative na, pero the more nila papasahin, and alam mo maapektuhan yung araw mo. Ay, ko may bad na naman sa government, ganito, ganyan. Tapos, share mo sa family mo, yung bad vibe talaga. Yeah. That, anyway, sana nga, keep on praying na sana somehow mabago yung sitwasyon ng buhay natin sa Pilipinas, na magkaroon talaga ng, alam mo yung cooperation, communication, tapos good relationship with each other, kung sino man yung mga nakaupo sa atin.
despite of their differences in colors, different yung sa kanilang mga pananaw, isa pa ng goal yan, maglilingkod sila. Yes, pero ayun partner, no, yung gusto natin change. Pero alam natin na hindi ganun kadali yung change. Kasi nagsisimula siya sa sarili talaga natin. Yes, so kahit hindi tayo nakaupo sa posisyon natin, ayan, tayo ay magsimula ng pagbabago. Ibahin natin yung ating perspective. Diba? So kung hindi sila magbago, then tayo na lang yung sarili natin kasi may mga bagay sa buhay natin na we really cannot control. Hindi tayo pwede maging superhero. Natin. Acting a superhero. Hindi talaga. Hindi talaga natin yan kaya eh. So kaya nga mas maganda na always learn from each other, always help each other. Kasi alam mo yun, kahit hindi lahat naniniwala, I mean, bilog ang mundo, di ba? Kung sa ngayon, ikaw yung medyo nasa taas, tulong ko sila nasa baba. Kung ikaw naman yung nasa baba, alam mo yung somebody who will always help. Ganun. I At believe, partner, ito pa yung isa pa nating pupulsuhan, ano? Kasi since nangyari itong crisis sa atin sa buong Pilipinas, sa buong mundo, naapektuhan din siyempre yung mga trabaho ng mga Pilipino. Hindi lang sa mga Pilipino, kundi sa mga ibang tao pa sa buong mundo. Diba? So, yan yung ating isang ikinaharap na yung problema. Kasi, yes, meron mga trabaho pa rin, yung mga datihan, pero nabawasan ang workload. Ay, nabawasan yung working days nila. Kung sila ay nagtatrabaho from 5 to 6 days, ngayon, na-trim down, naging 3 times a week na lang. Or 2 times a week. So, di ba, paano ka makakasurvive sa ganung sitwasyon natin? lalo na malaki ang pamilya or maraming mga kailangan dahil meron pang sakit sa pamilya. I think nasa tao pa rin kung paano maghahanap ng solusyon. And of course, yung solusyon, wala lahat sa ating mga kamay. We always ask for help from above kasi siya yung nakakabigay sa atin ng tamang guidance. Saan ba tayo iligid? Bagong trabaho ka? Magnegosyo pa ako? Ito ba yung gagawin ko? Partner, pakibasa mo, meron yata dyan nag-comment nakita mo dyan? Yes, friend ko po siya, si Ate Ann. And, teka partner, parang hindi ko makita yung last message niya. Sige, mamaya, natin, check natin. From Ate Ann, thank you so much for tuning in today. Ayan, Sabi yes, we need to pray for our leaders. That the Holy Spirit guide them always sa mga problems na di inaasahan. Yeah. Totoo, agree po Ate. Ayun. Hello. Ayan. Clear na. Okay. Medyo nawawala daw tayo kanina. So, ayun nga. Yung mga problema natin, isa na dito yung mga unemployed. So, sana magtuloy-tuloy na rin yung ating pag-normalize ng ating buhay. By next year, hopefully, unti-unti na mabalik sa dati. Saka part na ng iniisip ko, meron pa kayong bonus na matatanggap ang mga empleyado? Pagkakaalam ko, yes, meron pa rin. Kasi, sa husband ko, meron pa rin siya. Kasi, pag employed ka, parang, hindi ko alam kung tama yung sinasabi. Parang, na kasi maraming minsan na mga pahabot din yung mga companies na konting regalo din sa mga empleyado nila. Kaya minsan partner, kahit kahit maliit yung business mo, pero pag malaki ang puso mo, talagang very good pa rin na you have to be kind sa mga empleyado mo kasi nasa baba niyo sila. Yung blessing mo na binigay. Yeah. So let's pray for that. Kasama yan sa 2020 goal natin na sana mag-normalize na lahat. COVID-free na ang Pilipinas at ang buong mundo para kahit pa paano makabawi tayo.
Diba? So, isang problema nating ating pupulsuhan, partner. Ito nagkaroon din pagdating naman sa mga pag-aaral ng bata. Kasi marami dito sa mga nag-aaral na nabasa ang modules nila dahil sa nangyaring bagyo. Yes. Narinig ko yun, sir. Narinig mo ba yun? Yung kailangan ng plansyahin. Yung module para ayos na. Pero sabi dito ni Secretary ng Department of Education na ni Secretary Briones na huwag kayong mag-alala kasi merong nakalaang budget. Magre-reprint uli ng panibagong modules. So, hindi nasasagutin ng nanay, hindi sasagutin ng mga guardians, kung hindi ang magsasagot niyan ay ang eskwela. Dahil magbababa siya ng budget for that, para sa reprinting. So, ayun. At of course, meron pa rin namang mga nagkanselado ng mga klase sa ibang mga eskwelahan kasi nga sa nangyari, internet disconnection, yung mga nagpuputol ng connection, tapos mga nasalanta. So definitely, pansamantala sila huminto muna. So, yun. Hindi lahat ngayon may stable connection. And echo ko lang, hindi po lahat ng teachers nakaka-consider sa mga concerns ng mga bata. So, lalo ngayon siguro, I encourage all the teachers na maging student-centered instead of teacher-centered. Kasi mas maraming concerns yung mga bata compared sa atin. So, pag sinabi na, sir, hirap po kami or ma'am, hirap po kami i-send sa Sabado yung assignment dahil ganito po yung sitwasyon namin, we have to consider din, di ba? Alam ko, hindi lahat ng excuse valid, no? Pero we have to consider, ask them, bakit ba kayo mahihirapan? Parang ganun din, parang showing kindness and your care din sa mga estudyante mo pag student-centered ka. Ay, tama yun. Kaya nga sabi ko, itong taon na to, punong-puno dapat ng considerations and understanding. Kasi hindi natin may mga bagay talaga sa mundo na hindi natin kayang kontrolin. Diba? So, ayan, ingat-ingat tayo dyan. Yes, hindi na lang puro complaint, ano? Kung may problema ka, gawan mo ng paraan. Tama yan. Tama. Gawa ng paraan. Ayan, so, at ngayon naman, partner, alamin naman natin kung ano ba ang cabin fever. May idea ka ba dito kung anong ibig sabihin ng cabin fever? Yung cabin lang, partner. Tsaka, separate word lang yung alam ko sa cabin fever. Pero tingin ko, partner, mas mabuti na yung eksperto dito yung makakapagsabi kung ano talaga yung cabin fever at ito ba ay na-experience na natin ngayon or ng mga ibang tao na nasa paligid natin. At isa pang question, ito ba ay nakakahawa? At paano ko malalaman kung ako pala o ikaw pala, partner, ay meron ng cabin fever? At ano ang gagawin if na-experience na natin ito? So, ayun, usapan natin, alamin natin ang kasagutan sa kaya ni Mister at kaya ni Mrs. Pinagpalang Wednesday Pilipinas, isa na namang juicy na afternoon ang iyong mapapanood. Ako po ang Rising Heartthrob, Julius, at syempre hindi mabubuo ang tambalang juicy kung walang Z. Ating kilalanin ang isang magandang dilag. Pasok! Ayan, great day po and good morning po sa inyong lahat. Welcome sa aming special episode ng Voice of the Parents. Makakasama nyo kami sa isang oras na puno ng kwentuhan at kaalaman sa sabi ni Mr. at sabi ni Mrs. I hope you guys are doing well because we've got a lot of exciting details to share with you ngayong tanghali. Kami po ang inyong host. Ako po si Mitzi Aguinaldo, ang darling bunso ng Voice of the Parents. At ako naman, si Julius Sabalia, ang The Rising Heartthrob of the Voice of the Parents. At dahil special episode tayo ngayon, lahat ng DOTP family ay makakasama natin. Pero bago ang lahat, binabati ko ang lahat ng mga viewers natin ng hello! And bunso, kumusta naman ang live streaming natin kahapon dyan? Kahapon. What do you mean, kuya? Yung sa ano ba to? Yung Shopee? So, yung sa shopping nga, pero hindi kahapon kasi medyo nasa office ako, hindi ko yun napanood.
Opo. Kumusta naman ang ating Ayun. experience diyan? Opo. Bale, kahapon na-invite lang naman ako mag-co-stream and ayun, mag-share kung ano nga ba yung mga ginagawa ko ngayon. So, ayun. Ikaw naman, kuya, kumusta ka ngayon dyan sa bahay? So far yun is work from home today. Syempre, at ngayon nasa show tayo ngayon. And last 2 days, nagkaroon ng medyong sinat and ayun naman medyo okay, ayos-ayos na ako. Oo nga, kumusta yung ubo mo, kuya? Okay na po ba? So far, meron pang konti. Okay, basta inom na lang tayo ng water, maraming tubig. Ayan. Nawala na So, yung ayun love na nga. nut. Patay tayo dyan, love nut. Love nut. Nako. So, yun na nga, na-mention kanina nila Kuya Rod and ni Ate G na yun, for sure maraming nababagot and maraming feels ngayon sa kapag nasa loob lang tayo ng bahay. So, ngayon gusto natin malaman kung normal pa ba ang ating mga nararamdaman. Pero unahin ko lang po ulit, paalala ko lang sa ating viewers, you may chat in your comments or questions while the show is ongoing. And i-make sure po namin na i-voice out ang inyong comments. Oo, tama bunso. Share nyo lang yung mga insights, yung mga comments, and pa-shoutouts nyo. Okay, kuya, dahil special episode nga po ngayon at makakasama natin ang buong fam, papasukin na po natin sila. Great fam! Kumusta kayo today? Pasok! Hi! Good Great morning! day! Great day, mga everyone! voice, Great mga ka-ano, day! BOTP, Voice of the Parents. Ayan, so halos 8 months na po tayo nasa bahay, di ba? Kumusta naman yung adjustment nyo ngayong quarantine, lalo na yung overall health, ba? Physical, mental, emotional health. Yan, tawag tayo ng isa. Ito, si Daddy Sino ba Makoy. dyan? Daddy Kamusta Makoy! po kayo Go ahead ngayong po! quarantine, ngayong pang 8th month na pala? Good morning, fam. Yes, on Hello. my part, wala naman akong problema. Sanay akong nasa bahay eh. I'm always at home, just with my kids. Ang problema talaga is yung mga bata. Kasi yung mga bata sanay nasa school, sanay Oo. lumalabas, sanay naglalaro, nagbabasketball. So, Yeah. they are really the ones affected with this cabin fever. As for me naman, wala talaga. I'm comfortable being at home. Oh, okay po. Ito, kuya, kamustahin naman natin si Daddy Enzo tsaka si Mommy Burns kasi absent si Mommy Burns last week, 'di ba? Kamusta na yung pakiramdam Hi, Mami niya? Burns! Kumusta ka na po? Ay, wala siya ngayon. Nandun, nag-attend siya sa mga kids ngayon. And, but she's feeling okay now. Medyo, maingay na naman siya. Tinatalakan na naman niya ako. So, I think she's okay. Nako. Oh my gosh. So, ikaw kuya, may ano ka pa ba, Kuya Julius? May gusto ka pang tawagin? Ito ating kumustahin. Si Mami Bea. Hi everyone, Mami Bea, good kumusta naman po? morning. Yes, mabuti naman. Masaya ako na maging part nitong VOTP family. At yeah, ang question is, how do we feel about this, kung may cabin fever na ba? Yes Actually, po. yeah. Actually, kagaya ni Daddy Makoy, wala naman kaming problema ng mga kids ko being at home kasi mga homebody kami ng mga anak ko. And ang ano lang nila, ang namimiss lang talaga nila na sinasabi nila sa akin is yung regular regular schooling nila na pupunta sila sa school. Yun ang namimiss nila kasi namimiss din nila yung mga classmates nila. Pero Oo nga yung po. going out, having cabin fever, wala naman silang mga ganyan-ganyan. Mhm. Yung Very fridge ang nagkaka-fever. Oh, I do agree kasi kahit Yung ako, fridge ang na-miss ko na nagkaka-cabin rin fever kasi, pumasok. yes, Diba? mga estudyante, yun ang namimiss nila. Yeah. O yan. Ito sila, Kuya Rod, kanina. Kuya Rod. Kamusta kayo? Kamusta nung nakaraang 7 months, 7 months? Okay Opo, naman kasi 8 months na. 8 months na, Kuya Rod. Opo.
itong pandemya na to, 1 month lang. Para bang break lang ng mga Filipino, mga tao sa buong mundo. Pero nagtagal, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months. So, siguro dumating din tayo dun sa ako sa adjustment period. Kasi ako talaga outgoing. Labas ako ng labas. Since kailangan ko lang mag-isa sa bahay, talagang kung saan ko gustong pumuntang lugar, kaya kong pumuntahan. So, nung nangyari tong pandemya sa atin, totally na-stop ako. Okay po. Kasi malaki yung bahay ko, maglilinis ka lang dito, magwawalis ka lang dito, magluluto ka ng pagkain. Hindi ka na naiinip. Tapos buti na lang nga kasangga natin sa pandemyang ito ang internet. Yes. Opo. Ang tao hindi naman totally nabagot kasi may internet connection. Alam mo mga Pilipino, yun ang gusto natin. Di ba mga cheese? Sa FB pa lang mapupulot. Hindi ka Agree, kuya. Agree. Diba? So, nakakaaliw din naman. Tapos makikita mo, actually, ito nga pandemya natin na to, ang dami nating natutunan. Marami tayong mga unbox na talent na hindi natin akalain na meron pala tayong ganun. Yes, marami tayong na-explore. Yes. Or na dati, alam mo, Yes. naging normal pa rin. I don't think madidiscover natin yung mga hidden talents natin sa buhay natin. So, At dahil din sa pandemic, nagkakilala Opo. tayo. yes, blessing ito, imagine. Hindi naman tayo totally Yes, correct. personally, pero Yes. yung relationship natin, parang akala natin matagal na tayong magkakilala. Diba? At Parang nabuo laptop ang natin sa pamilyang ito. Yes. Yeah. Voice of the parents. Yes. Si Ate Leslie naman. Ate Les, naka-online, naka-ano ka ngayon, 'di ba? May work ka din po ngayon. Yes, naka-work from home kami ngayon and Ganda ng mic. medyo hindi kasi thank you. Pamain? This is kaya ako nagpa-special kaya rin ako gusto kong sumali sa balitaktakan ng sabi ni Mr. sabi ni Mrs. kasi hindi natin alam kung pati ba mga babies affected din ng cabin fever. So kasi hindi nila na-express pa 'di ba? Most especially yung mga months to toddler years, they have like minsan yung iba hindi pa nakakapagsalita or hindi talaga nila na-express. So malay ba natin yung pagiging yung pagtatantrums nila, is that already a part of the cabin fever or not? So very excited ako na sumali dito sa balitaktakan ngayon. And I bet Mami Nell can also relate, di ba? Mami Nell? Yes, Mami Nell. Mga kids actually are grumpy sometimes, and we don't know if it's the effect already of the cabin fever, or there are also times they don't want to go outside anymore. May reverse naman na yung iba gustong lumabas, ngayon ayaw nang lumabas. Like, so I don't know if it's also an effect by the cabin fever. Oh. Okay, so ayun na nga, para matulungan tayo na maintindihan yung mga nararamdaman natin ngayon sa ating mga bahay, ngayong quarantine, may inimbitahang guest o eksperto po tayo. So atin nating ipakilala ang ating guest speaker for today. She is a graduate of UP Diliman with a Doctor of Medicine degree from University of East Ramon Magsaysay Center. Nag-residency training ng psychiatry, naging chief resident naman ng UP PGH at nagtapos ng fellowship training of consultation liaison psychiatry at Tan Tak Seng Hospital sa Singapore last 2011. And as a strong So- advocate on mental health and well-being, she has appeared on various social media platforms, sa TV, teleradyo shows sa ABS-CBN, DZMM Teleradyo, GMA, DZBB, Super Radyo, TV5, Radyo 5, CNN, para kanyang i-share ang kanyang kaalaman patungkol sa mental health at hindi lang po to national, international din. Ngayon naman, siya ay residency training officer of the Department of Psychiatry at the Veterans Memorial Medical Center. And aktibo din siya sa academe as a faculty member of both and Ateneo School of Medicine and Public Health. So yan, let's all welcome and give her a round of applause, si Dr. John May G. Perez Refarial.
Palakpakan naman dyan. Hello! Good morning, Hello, Doc! good Welcome morning, to our Doc! show. Great day. Yeah, thank you. Doc. Thank you very much. Good Thank morning. you. Good morning sa Pretty lahat. Morning, Doc. Doc. Thank Thank you you very po. much. Thank you Great very day po, much Doc. for inviting me. Yes, Ano Doc, yun? we are very happy that you made it here po today and binigyan niyo po kami ng oras ninyo. Ay, ako Yes, ang po. super Salamat happy. po. I'm super grateful. Maraming salamat. Of course, kay Abigail, ang aking friend. Yes Good po. friend. Talagang si Abigail. Nung nag-invite siya, wala pang 5 minutes, sabi ko, go. Di ba? Anytime for you, of course, anytime for the group. And congratulations, no? On your, narinig ko kanina, medyo relatively, it's new, tama ba? Relatively Yes po, new yes. at nagkakaano kayo, na? You are able to come together as one family. So congratulations sa group ninyo, Voice of the Family. Oh, sorry, Parents Voice of po. the Voice of the Parents. Voice of the Voice Parents. of Thank you so Parents. much. Opo. Thank you. Yes. Oo. And ang sobrang saya nyo. Dami pala. Para tayong dito ngayon. Group para Yes. to. First time ko kasi na ganito na marami tayo, di ba? Party. Opo. So mamaya, group picture tayo. Yes. Oo, gusto ko rin yan. Picture. Okay. Yes. So, Okay, cabin Kuya fever. Oo. Diretso ba ako? Okay, Sorry. Doc. Yes, so ngayon, this is actually a very special edition kasi lahat kami gusto naming malaman kung ano ba talaga ang cabin fever. Kasi syempre may impression na lagnat ba yan? Or ano ba talaga yung cabin fever, di ba? Kasi may mga iba tayong viewers ngayon na for sure, they do not have like the in-depth knowledge about it. So can you tell us more about the cabin fever, Doc? Yes. Thank you. Ang cabin fever ay hindi siya lagnat. So, hindi siya sakit, no? Like flu. So, walang kinalaman ang fever doon. But, it is, ang definition niya, ito siya a combination of reactions or responses brought about by a prolonged na stay natin sa ating mga isolation, no? That stay natin sa ating mga tahanan for a prolonged period of time. So because of that, in a confined space like our homes, pwede tayo nagkaka-develop ng several reactions or responses because of that isolation and prolonged stay in a confined space. So, it's important to remember na ito siya, ang cabin fever, it's an expression, it's a term. Pero hindi po siya considered as a clinical disorder. Hindi po siya disorder. In fact po, sa manual ng mga mental health concerns or disorders, wala siya doon. Hindi siya mentioned. So, pero kahit na hindi siya considered as a medical problem or as a specific na clinical disorder, very real pa rin ang mga napagdadaanan natin ng mga reactions or responses because of that prolonged isolation sa isang confined space, and because of that nagkakaroon tayo ng iba-ibang simptomas, no? Like as mentioned kanina, always an interplay kasi siya of a lot of factors. So ang ibang simptomas nito, not necessarily fever, again, walang fever, walang lagnat, but cognitively, so brain functions can be affected. Emotionally, it can also affect our emotions. Physically, nagkakaroon din ng reactions, our physical symptoms due to this prolonged confinement in a specific area or space. And nagkakaroon din ng mga behavioral responses. So, 4 lagi ang tinitingnan natin. Wow, Okay, that's thank you, very Doc. informative, Doc. I'm actually taking And down balita notes ko- while you were talking para at least pag merong magtanong sa akin, I can share na, and it came from an expert talaga. So, Doc, Thank kasi you. my segment usually is for baby care. So, Wow! Oh, yes. So thank you. now, since I would like to ask, kung pati ba mga babies affected din po ba sila, or there is a specific age to consider that they are experiencing cabin fever?
Yes, that is in fact a very good question. Kasi ang cabin fever, nangyayari ito, no, the responses and reactions are due to ito nga, no, yung mga as human beings kasi, social beings tayo, no. We have that physical, emotional and social well-being, no, na ating inaalagaan lagi. Kaya nagkakaroon ng cabin fever ang more of the adult population or yung mga teenagers, etc. because nawawala yung ano nila, no, the social interaction, which is very important, lalo na sa mga teenagers natin ng mga anak. May mga friends sila, group of friends, gusto nilang makita or gusto nilang to spend time with them. But sa mga babies or sa mga younger, no, na toddlers, younger na mga babies, ang social relationships kasi nila are limited pa sa kanilang mga moms, sa kanilang mga dads, and sa mga primary caregiver nila, no? Be it yung mga kasama nila sa bahay, mga ates. So, yun pa lang kasi, no, ang social relationships nila at that specific age. So, kung lagi nilang nakikita ang kanilang mga magulang, mga guardian, lolos, lola sa bahay, kasi nga we are all usually nasa bahay tayo ngayon lahat, then it will not really cause cabin fever para sa mga younger age group kasi limited pa ang kanilang social circle. Yes, mas nagiging naapektuhan yung mga mas mas mga nasa mga adolescents or younger adults, no? Kasi nga sila pa naman yung meron talagang need, diba, to socialize after class. Lagi nilang may mga grupo-grupo na yan sila, na mga best friends, lagi silang nagugrupo-grupo, they do things together. Yung mga young adults naman, no, like you, diba, sometimes after work lumalabas kayo, no? Halimbawa, nagko-coffee or kumakain or nagmo-mall, window shop. So yun, no? Kasi nga, with this confinement ngayon, with the current restrictions natin, hindi tayo pwede muna masyadong maglalabas. That can be a factor for the development of this feeling of being isolated and confined sa ating mga bahay. Well, that's a very thorough explanation, Doc. And That's very good. Very good to hear that. We have other questions from our other Yes. hosts. Yes, sure. Yes, Doc, I have a question for you. What are some particular effects on the cognitive side ng cabin fever, especially for teenagers? Yes, as mentioned kanina, sir, no, kasi it can affect talaga a wide array of our functioning, no, functionality. So cognitively, lalo na sa ating mga teenagers, no, na mga anak or kahit tayo, no, who are also working, cognitively pwedeng nagkakaroon ng nakaka-affect sa ating sharpness, ating ability to focus, concentrate to a given task. It can also affect one's memory. It can also affect our ability to plan. Lalo na ngayon na it's really an uncertain time. So, yung planning natin talagang hirap din tayo to plan so much, no? So, I mean, for events too far ahead. So, kaya cognitively, yun ang mga some of the symptoms. Planning, focus, concentration can be affected, as well as attention span. Kaya yung mga anak natin, di ba, lagi namin pong nire-remind, no, na mag-take sila ng mga breaks kasi ang attention span can also be affected. Lalo na kung online classes sila or distance learning or remote learning, lagi silang nakatutok sa kanilang mga screen. And attention span can be affected. Kaya they need to take breaks in between their classes para then to avoid the digital eye strain. So yun yung cognitive, no? More of the brain functions. Now, emotionally naman, for some, para silang nalulungkot, no? Because of this feeling of isolation. Lalo na pag mag-isa lang sila sa bahay, may mga kilala tayo, or I'm sure may mga kilala kayo, mga pamilya nila nasa provinces, mag-isa lang sila in their apartments, for example.
grabe, no? It can make them feel lonely. And with that sense of loneliness, isolation, it can increase the risk for all of the symptoms, no? Ng anxiety, pagkalungkot, depression. So may mga ganon din na effects or that feeling of hopelessness, no? Na matatapos pa ba tong pandemic or makikita ko pa ba ang aking mga family members, ang aking mga friends, ang aking mga katrabaho. So it can also affect that. Physically, pag minsan, no, kasi when we are stuck in our homes for a prolonged period of time, nawawala ang that sense of normalcy, yung structure. Kung naalala nyo yung ECQ, nung start ng ECQ, parang ang tulog natin nag-iba, parang ang iba late na nagigising because nawala ang structure, no? That sense of structure and routine. Rhythm po natin. Yes, oo. Kaya ang iba naman physically, no, they feel kasi nga nawala yung physical activity natin. Kung dati nagra-rush tayo to work, tumatakbo, to beat the traffic, etc. Or part ng job natin noon was to really be very active. Ngayon, they feel lethargic, walang energy, nabawasan ng energy kasi nasa bahay. So nabawasan, no, ang kanilang galaw-galaw, ang nila, paglakad, pagtakbo, etc. And behaviorally, pwede din po ng isang effect nito kung prolonged ang stay natin sa ating mga tahanan. Nagkaka-changes din sa ating eating pattern. Kasi nga nawala na yung yung regular schedule. So eating patterns can be affected. Yung iba, walang ganang kumain or yung iba naman kain ng kain kasi food is always there, nasa refrigerator. Parang gano'n, no? So merong mga changes, yung iba naman they to be able to cope with the feeling of loneliness and isolation, they may resort to some of the unhealthy or unhelpful na coping strategies like alcohol, smoking, mga ganun. Which is sana, iwasan natin yun. No? We avoid all of those because meron silang mga long-term negative effects on our body. We have a comment, Doc, sa fridge na daw po sila tumatakbo. Although yes, Doc, thank you po. Oo, personally sa aking sa aking experience, sa aking for those under my care, meron mga nagsasabi ngayon na Doc, during this stay at home na work from home, online classes, nag-gain sila ng a few pounds, a few kilos. And ako naman, I always reassure everyone it's okay to gain a few pounds or kilos. What's important, kasi nga we are in the middle of a pandemic, di ba? So kailangan lang, what's really important is to remain healthy, stay healthy, boost immune system, pero i-balance din natin. Na we do physical activity or part na yon ng coping on how to maintain that positive mindset during this time of prolonged confinement sa ating mga tahanan. The question po, kasi nabanggit nyo That explains a lot talaga. Yes, thank you. Thank you po. And Doc, balita ko meron dito sa house natin ay magdo-doktor din. Di ba? Ay, wow! Wow. Yes. Of course, we will wait for you. Hintayin ka na. Yes, Doc. Opo. Yes. So, definitely, you are welcome to join. Be with us. Be one. I was sobrang overwhelming yung nyo, Doc, yung profile, tsaka yung as part of the medical field, na-inspire ako sa profile nyo. So, ayun, sana, siguro baka sumunod sa yapak nyo po. Joke. Of course! Kasi lalo na ngayon, no? Talagang tayo ngayon, we are called talaga to help and to serve our countrymen, lalo na ngayon kasi we are still in the middle of a global health crisis. In fact po, kaya mas maganda pa rin before we develop mga symptoms of para kasi siyang synonymous din siya conceptually to quarantine fatigue, parang ganun din siya yung because of the isolation, etc. Mas maganda we also focus on the preventive or health promotive strategies para hindi na siya mag-complicate to more serious problems. Like ang pwede kasing mangyari kung magtutuloy-tuloy itong mga nararamdaman natin due to the cabin fever and
quarantine fatigue, it may lead to more serious problems like burnout, especially sa mga parents natin, no, na I'm sure busy din tayo ngayon to juggle our work and personal life, balance it. Tapos tuturuan pa natin ang ating mga anak with their online classes. We need to monitor for, diba? So parang, lalo na mga moms and dads, no? I can just imagine, grabe the hats na you need to wear. Oo. So kailangan self-care, ha? Self-care and self-love for everyone. Yun ang priority. Doc, may we ask, do you have have you prepared a slides for us? Yes po, Doc. Para Si Dr. Gail kasi, si Gail kasi ask lang kung meron ba ako mga slides. But, ito na yun, ito yung pinag-uusapan natin. Okay po. Okay po. Sige, Doc. Okay lang ako without slides, or if you just ask questions, okay lang. And again, I'm happy now we are talking about this kasi nga it is, kahit na yung sinabi ko kanina na hindi naman siya hindi siya specific na diagnosis, hindi naman siya problem or disorder na nakalagay talaga yan siya sa list ng mga mental health problems. Hindi, but we still acknowledge na really it can happen. Yes. And pwede talaga siyang, it can affect our quality of life pag hindi natin siya na-identify and kung walang awareness about it, and kung hindi natin siya na-address kaagad. So really it's important na we are aware of this. Okay, Doc. So since you've mentioned about the early detection, so what are like the early symptoms, or I might have just misheard it earlier, but what are the early symptoms of like a cabin fever? Usually, behavioral, no? So yun yung napapansin agad. Kasi kung maalala nyo, nung mga March siguro, when this started, yung the quarantine, ECQ, no? Mas strict pa noon. May mga initial reactions doon na, yay! Nasa bahay kami, and avoid traffic to pagpapasok sa work, walang traffic, di ba? Kasi we all do it from home. So, meron pang initial na gano'n, no? Na medyo good ang feeling. But, through time, na bubore na, no? Kasi nga, na-disrupt na na-disrupt na ang the usual physical activity natin and schedules. After boredom, pag medyo tumagal-tagal pang konti, doon na pumapasok ang mas more serious emotional problems like irritability. That is very common. When you find yourself na medyo mabilis maging impatient, magiging irritable kasi nga paulit-ulit. No? I mean, pare-pareho yung mga nakakasama natin sa bahay sometimes, and we need to do our roles, our jobs. Tapos meron pang ibang mga sources of distractions. Then it may cause one to be impatient, to be irritable, to be restless, no? Lalo na gustong-gusto nang lumabas, no? So merong feeling of restlessness. So yun yung mga initial na emotional and behavioral symptoms. So example lang, no? Halimbawa, nagiging impatient na towards our children, lalo na pag may ginagawa tayong work at tapos may mga distraction from our kids kasi nga pati sila school online. So so that can be an example na mabilis tayong ma-irritable or we lose our patience. That's the more common symptoms. Okay, Doc. So having said po na merong na halos kapareho ng cabin fever, yung quarantine fatigue, how would you differentiate what makes cabin fever different from quarantine fatigue? It's conceptually it's the same, pareho sila. But ang focus lang ng quarantine fatigue is yung that feeling of because nga of the prolonged state of quarantine, community quarantine. Nagkakaroon ng fatigue, meaning bagsak ang energy. Parang pag minsan sa umaga, hirap nang bumangon, no? To do the tasks na we need to do. Sometimes we oversleep dahil sa feeling nga, no? Na parang bagsak ang energy. Or
frequent naps, taking frequent naps throughout the day. Oo, pag napapansin tayo, parang laging inaantok or tulog ng tulog, no? Because of that feeling of fatigue. So baka those are signs na kailangan gumalaw-galaw. Any form of physical activity talaga is really very important to combat, no, that feeling of loss of energy or lethargy. Okay. So talagang important na meron po tayong stress reliever, stress outlets, like yung me time. Stress outlet is very Yes po. important. And of Yes. course, ang una namin tinuturo talaga, kasi nga, ang initial, pag prolonged stay tayo sa isang space, nawawala ang sense of structure. Na? Kung dati, gising na tayo ng 5 o'clock kasi to prepare for traffic sa EDSA, papunta sa trabaho, Yung tsaka rotations, daily, nawala nawawala. yun ngayon. Oo, so maintain that. Lalo na po sa inyo, sa mga moms and dads. Start your day early pa rin. No? Parang sa mind natin, it's the same. No? We focus pa rin on what we did before. Kung 5 o'clock, nagigising na tayo to prepare our meals, breakfast for our kids, gawin pa rin natin yun. And then, if may mga kailangan gawin na trabaho, let's do that before they wake up para wala masyadong distraction, para wag tayo maging irritable sa kanila pag gising na sila. So let's use the time. No? Kung dati ang traffic time natin is 2 to 3 hours sa EDSA, gamitin natin yung time na yon to do the things that we need to do for ourselves. Pwedeng me time or pwede din to do the tasks na we need to do for our online, work from home. Opo. Kaya meron na nga yung mga nahihilig mag-shopping, mag-add to cart, mga nagiging plantita at plantito na ngayon. Ito, meron tayong tanong from Ate Nelly. Doc, pati ba yung ayaw na lumabas ng bata compared before? Same lang ba ng symptom yung cabin fever? Paano po yun, sir? Basahin ko na lang po ha, kasi medyo po siya nawala. Doc, pati po ba yung ayaw na lumabas ng bata? Yes. Compared before. Same lang po ba siya ng symptom? This is, baliktad siya, ma'am, no? Baliktad siya. Kasi nga, ang cabin fever, there is that feeling kasi na you are missing the activities na dati nagagawa, no, ng mga bata. Like sa playground, nakikita nila yung mga playmates nila, naglalaro. So, there is that sense, no, na miss out nila yung mga activities, play, pasyal-pasyal noon. So there is that. Kaya sila gustong-gusto nang lumabas. No? But with yung ayaw naman lumabas, it may be a symptom or it may be a sign na baka there is that fear, no, sa mga bata na ayaw nilang lumabas. Maybe because pwede, no, depende sa age kasi ng bata. Pwedeng hindi nila naintindihan kung bakit kung kailangan lumabas naka-mask, naka-face shield. Meron akong mga no, na takot sila. Mommy, why are they wearing this thing? Ganon. Hindi nila naintindihan. So, it may add to their fear. Kung ano na bang nangyayari sa world, bakit naka-mask ang mga tao, and why the need to always wash hands ngayon, etc. So, ito din, magandang din po ito, opportunity for us to educate our children, young children, and train them na ano ba mga benefits of staying healthy, of frequent hand washing, wearing masks, para wag silang matakot. Baka kasi isa po yun sa nila, mga kinakatakutan paglalabas sila. Ayun, Doc, meron isang question po kanina na galing kay Mr. Daly. Sabi niya, can this cause any trigger for mental health distress like anxiety or depression? Yes, definitely. It may. No? Studies have shown na with any form of isolation or yung parang isolation, be it self-quarantine, kung tayo po ay may exposure sa COVID, or community, because of the community quarantine protocols, it may increase the risk for feeling lonely. Ito po kasing loneliness, no? It's very important kasi it's a risk factor when we are lonely, when we are feeling alone. Nakakataas siya ng risk factor for the development of anxiety and depression na symptom. So it may. Yeah, so that's why really very important.
it may increase the risk. That's why isa sa mga ano namin, no, mga moms and dads, isa sa mga lagi namin ina-advise na while we are in this state, no, of prolonged quarantine in our homes because of this health protocols na ating sinusunod ngayon, mas maganda even if we are physically distant, no, physically away or separated from our loved ones, ating mga friends, colleagues sa trabaho, mga PTA na kasama natin sa school, kung dati chika-chika tayo pag after school nila nakikita-kita. It's really important to maintain social connectedness. Social connectedness meaning we can do that virtually. Maintain social connectedness kasi in the definition of health, ang health kasi tatlo yun tatlong elements. It's taking care of our physical health and well-being, emotionally or mentally, and social. Social connectedness is really very important. So if we can po, in fact, itong platform nyo, this is really good kasi it promotes that social connectedness among parents. Oo, so connect virtually or kung may kilala kayong mga nasa stranded, may mga gano'n, no, na stranded, hindi sila nakauwi sa probinsya, etc. Please drop a line or two, kamustahin. That's why kamustahan is very important. Yes. And in fact, sa mga iba pong mga opisina na work from home sila, meron silang mga tinatawag na kapihan or coffee breaks nila are done online. Kamustahan is very important. That's so Laking advantage talaga ng innovation ng technology po ngayon kasi mabuti may mga social media para kahit na physically distant tayo, at least we get to be socially connected online. Pero of course, di ba Doc, at least may limit din dapat tayo sa social media to avoid the stress from all the things we don't like to see. Ba? So parang yun na, babalik tayo dun sa everything in moderation and balance na minention nito. Yes. It's important to find the balance. And so, ang technology kasi ngayon, it helps to keep us connected, to keep us virtually connected. But it's really important also to limit it. Ang suggestion namin always, na, from the Philippine Psychiatric Association, limit the use of social media kung pwede. Twice lang tayo mag-check ng ating mga social media accounts. So, isa sa umaga, just to inform us, kung ano ba yung mga nangyari sa the previous night, kung may mga bago ba, and another sa gabi, just to inform us or update us. Kasi alam natin ang daming mga fake news, ang daming mga misinformation, and all of these can also add to our anxiety and stress levels. And of course, tayo din, let us be responsible, ha? Let's always think before we click. Think before we share. This universe. Ayaw natin, ayaw ang source ng anxiety. Hello, Doc. Hello, Doc Joanne. Bernice Garcia here po. Yes. As a Mami Burns, may tanong po yata. Totoong-totoo yung sinabi mo kanina na dumami talaga yung break time. As in, kasi pag sa homeschool kasi, ito yung misconception, Doc, diba? Pag sinabing homeschool, akala nila home talaga na sa bahay lang nagtuturuan. Whereas, before pa kasi pandemic, since we are a homeschooling family, so talagang madalas, nasa labas kami. So, kumare, ang gusto naming classroom for today ay playground. Doon kami nag-science, doon kami nag-arts. So, ngayon, yung sinasabi mo kanina na talagang mas dumami yung ating break, dumami yung parang na-disrupt talaga yung schedule mo, no, for the day. Gaano kahaba kaya ang possible na iniisip ko brain breaks Kasi ganun yung ginagawa ngayon. So parang is it okay na 15 minutes lang muna yung break tapos balik na ulit? Or possible ba 30 minutes? Minsan naman movie time naman yung ginagawa namin. Pero nagsasawa na magiging rotation yan. Paano bang magandang gaano kahaba para dun sa mga mommies ngayon na nag-homeschool where pag sabi kasi homeschool, siya yung nagtuturo talaga sa anak, no? So, gaano kahaba yung mga break na advice po ninyo? Ang breaks, especially for homeschooling, kasi parang at least mas may flexibility siya in terms of the schedule as compared doon sa distance learning online classes. So mas maganda pa rin po, it is based doon sa age ng bata.
based sa age ng bata. Kasi we know na ang attention span natin, kahit tayo adults, ang attention span natin ay limited lang. So after a few minutes natin, after a few hours, minutes ng talk, nawawala ka agad attention span. So sa mga bata, lalo na, they have shorter attention span. And usually, ang pag-compute kasi ng attention span natin in minutes, times 2 or times 3. So for example, if we have a kid na 5 years old, times 2 or times 3 lang ang kanilang attention span. So more or less 10 to 15. After yan, wala na. Distracted na sila. So, meaning yan, it's time to take a break. Ganun siya. But during that break time, they do something na physical activity to boost their blood circulation, to make them feel na pa rin. Iwasan yung break time nila na nasa screen pa rin sila nakatutok. Kasi madi-defeat ang purpose. Baka magka-digital eye strain pa sila, no? So, pag break time, they look at something green, something relaxing, listen to music, of course, eat, para and ma-relax have yung mga their mata nila. snacks. Yes. Okay, Doc, we have a question po. Like, how about naman po yung insight nyo for our elderly? Tanong ni Mommy Nell po. Ayan, what can we do with senior citizens na hindi mapigilan umalis at magpunta sa mga bahay or sa mga lugar na dati nilang frequent? How can we help them cope? Yeah, we know Senior kasi citizen na ang naman ating mga senior citizens, they are members of the vulnerable group, na vulnerable population. Oo, 4 kasi yan no, yung vulnerable population during this time of pandemic. So kasama sila doon, and the children and the pregnant and the mga frontliners. So meaning po mas maganda, we advise them na hindi talaga po sa ngayon hindi pa talaga advisable for them to go out because of this for safety, for safety nila. Mas maganda po we advise them kung talagang gusto nila socialize, kasi again, we are all social beings, na they can connect pa rin virtually. Pwede silang magkwentuhan virtually if they have the gadget, etc. Pwede tulungan natin sila kung di sila masyadong marunong sa gadgets or technology. Then meron pwedeng mag-assist, no, na apo or anak for them to be able to talk pa rin sa mga friends nila. Pero kung sa moments na gusto talaga nilang lumabas kahit quickly, no, for them to stretch or exercise, dapat yung safe naman po, yung safe, and they always wear their protective gears para at least to lessen the anxiety. And of course, yung frequent hand washing, they bring alcohol with them. But generally, pa rin, again, as mentioned by the protocol, bawal talaga po sana. So maintain na lang muna virtual connectivity, and then they can also engage in mga games. Yung maglalaro sila, no, which can also enhance their More cognitive physical games. skills. Bingo. Sudoku. Puzzles, crossword puzzles. Yes. Or watch movie na nakakatawa para it can also boost their levels of happy hormones. Yes. Para wag silang mainip. Mas naging alive nga po doon ang mga board games Sa totoo lang, ngayong Agree, Mami. Diba? Kasi kung hindi board games, ang gagawin na lang biglang, ayan na, may sungka, diba? Yung lumabas talaga. Ultimo yung mga yung mga luto-luto na gaya ng sinabi nyo kanina, lahat ngayon may merienda sa umaga, may merienda pa sa hapon. All out. Maganda to find a stress outlet, even for our lolas, stress outlet. Yung iba, may kakilala akong lola, talagang this is the time ngayon, kasi nga, medyo tayo, nasa bahay, ay bumalik siya sa kanyang talent, to cross-stitch. So, nagpapabili lang siya ng iba-ibang types of colors, yung pang cross-stitch niya. So, still, it gives them the sense pa rin na they can be productive kahit nasa bahay tayo. Marami pa rin pwedeng gawin kahit nasa bahay. It's the best time talaga na gawin yung mga dating nakagawian po, no, Doc? Yes, that's true. Yung mga dating kagawian, pero hindi natin nagawa noon kasi busy tayo. At marami din ngayon na rediscover nila, naalala nila na, ay, ang galing ko palang magluto. Ang galing ko palang mag-paint. Ang galing ko palang mag-drawing.
parang naalala nila during this time na ang dami pala natin skills and talents, and it gives them that sense of self-accomplishment that pagkatapos sila mag-bake, magluto, they take photos and then they're able to share it sa posts nila. So nakakaganda din that feeling of self-accomplishment at the end of the day. Okay, Doc, Doc, sorry, meron I po have a tayong question question. here. Is it also a sign Meron tayong question. Okay. of having cabin Yes. fever when a student decided to drop out from his or her online schooling? Oh, Ma'am Beatrice po ito, Doc. to drop out meaning to take a break, take a leave of absence. Yes po. from schooling. It's a case-to-case basis. Pwede po kasi na when we look at factors like this na gustong mag-take a break muna from school, we cannot pinpoint a specific factor na ito siya dahil cabin fever. Hindi po. It's always an interplay of a lot of factors. So pwede po na it's always an interplay of biological, psychological, and social factors po ang mga ganito, na mga ganitong concern. So for example, biologically, baka kulang po nga sa happy hormones, endorphins, or hirap to focus because of the things na which are happening now. Crowded, for example, crowded ang bahay, walang specific silang na table where they can work and they can focus kasi maraming distractions. Ang daming physical aspects po na which can affect. Psychologically naman, pwede din na yung coping styles. Iba-iba kasi tayo ng coping styles. Yung iba naman parang go sila, kahit na there are some source of stress. Yung iba naman medyo medyo they take it slow or na masyado silang yung coping styles are different. And social support is also very important. So, baka support from school. Lalo na ngayon, it's always important the families to work hand in hand with the school. Baka pwedeng, it's an interplay of all of this. But, in fact, ngayon naman po, marami ang options. Ang daming options ngayon. They say, na parang yung iba, they opted talaga muna not to enroll for this, kasi because of the transition to something new. Meron po kasi tayong tinatawag na adjustment talaga. Hirap talaga po, during that first 3 months when we need to adapt or to adjust to something new. And in fact, ito kasama pa tayo sa 3 months ngayon kasi October 5 lang, di ba? Nag-start ang DepEd. So, October, November. Pasok pa tayo ngayon during that transition phase na a lot of adjustments talaga can make us feel stressed about all of these new platforms and delivery of classes. Yes. Doc, totoo yung sinabi mo na napasok Si Mami sa Benz. first 3 months, di ba? Totoo po yung sinabi niyo na pasok talaga doon sa first 3 months kasi may tinatawag yung adjustment. In homeschooling term, ang tawag po doon ay deschooling. No, if I may add, yung deschooling na yun yung time na kikilalanin mo ulit yung anak mo, kikilalanin mo talaga. Kasi lagi kayong magkakasama eh. So I guess, ang unang bugbog na bugbog talaga dito, nanay eh. Diba, Mga no? magulang. Mga magulang. Kasi si nanay. Oo, kasi yung stress ng asawa, syempre about finances, kanino niya sasabihin? Sa asawa, di ba, na may bahay. And then the stress also for the kids, sa nanay ulit. Kaya, tama talaga yung sinabi niyo, Dok, na iba-iba talaga yung factor, no? Correct po. And really, po yun, ma'am. Oo, and really po, with any change, with anything new, in general po ito, not just with online classes, in anything new, meron talagang, lilipat tayo sa bagong bahay or lilipat sa bagong school, bagong country, province, etc. Meron talaga tayong tinatawag na adjustment phase. And during that time of adjustment phase, talagang it can feel too overwhelming for us. Oo, so kailangan talagang mas tayo doon, mas magtutulungan para walang iwanan. And Doc, di ba, iba tayo sa coping mechanism, no? Yes. Tama po. Yung sa coping mechanism, Doc. Yes. Yung sa coping mechanism po kasi iba-iba, no? Sa, Doc, yung normal na coping mechanism, di ba sa 3 months na yon, yun yung normal na coping mechanism pa. Tama po ba?
Normal Pero 'yun. Oo, pag na we go lumampas through pa doon, adjustment. medyo kailangan na din po natin magpatingin. Tama po ba ito? Oo, Yes. ang normal period of any adjustment is 3 months. Pero kung parang kahit sa after mga third month, hindi pa rin tayo masyadong nakaka-adjust or difficult pa rin for us, nadi-distress pa rin po tayo, mas maganda if we talk to someone. Not necessarily naman kaagad na a mental health professional. Usually po for those under my care, ang sinasuggest ko always is strong collaboration between family and the school. Kasi baka naman po ang school also is not aware na may mga ganitong concerns ang kanilang mga estudyante. So always close collaboration between family and school. And mas kung school kasi, I think meron silang guidance counselors or psychologists Yes. po or advisors na pwedeng din po siguro makatulong. But kung ang palatandaan po na mas maganda na mental health professional na is kung persistent talaga, tuloy-tuloy prolonged na siya, yung difficulty ng estudyante, like apektado na ang kanyang functionality as a student. Halimbawa, hindi na siya nakakasubmit ng homework, hindi na nakakapasok sa school, laging absent, laging late, or bumabagsak ang grades. So all of those are signs na medyo na siya, there is that functional impairment already, and merong help. There is help available for that. Yes. Ayan. Mamaya po siguro, i-ano natin kung ano po yung contacts niyo po, para And Doc, for yeah, just for like a question that since you mentioned that you have like patients asking for consultation, ngayon po ba na meron po bang like higher group of the society, like for or age bracket or like a gender na mas nagko-consult po sa inyo or experiencing this type of like cabin fever or any anxiety that they are experiencing during this pandemic though? Oo. Yeah. Personally lang to from my experience. Mas marami talaga po ang nagko-consult ngayon, and referrals are I get a lot of referrals for students who are going through this adjustment phase, kasi they feel overwhelmed. Yun ang usual nila, they feel overwhelmed by this new something new. It's a new method, it's a new platform, and ang number one source of stress lang naman ang inaano nila. The number one source of stress is really the load. Academic, the load, workload na they need to do, and the loss of that boundary. Kasi kung dati, ang sabi nila sa akin, Doc, dati 5 o'clock, pag uwi ko, tapos na. Ngayon, tinetext pa rin kami ni teacher. Ayun lang. Gabi, or pinapasubmit sila kaagad. May mga ganun lang naman. But I think nga, part siya of the transition. So I think, pati ang mga teachers natin, they are also going through this adjustment phase. So, lahat talaga tayo. Kaya nga, pati parents, especially mga parents, lalo na yung mga hindi techie-techie na parents, so they also need to learn, di ba, yung mga platforms ngayon. So, all of us really are going through. Lahat talaga. So, wala namang specific na So, kailangan magtutulungan tayo lahat. Yes, this is actually a very good transition kasi yung topic po namin last week, Doc, it's all about the new normal education, most especially for kids who has special needs. So this is a very good transition to how can we assist and assess them more. Correct. I agree. Yes. Yeah, I agree. And always, ang important naman is communication talaga. Open communication, especially for parents and the school para to address all of these concerns ng mga bata. So, and also po, lagi natin tandaan na during this time, again, kasi nga, uncertain lahat, mas maganda pa rin na we always avoid mga interpersonal na conflicts. Kaya lagi kasi pag sa cabin fever kasi, parang yun nga, nagiging impatient sometimes ating mga anak na, bakit hindi mo pa natapos yung mga assignment mo? Or hindi mo pa turn in na ngayon ang word, di ba? Turn in the work. Let us be patient. Extra patient po sa ating mga anak. Doc, yun ang kagandahan pag homeschool
Kasi pag Oo. homeschool, mas flexible talaga. Hindi ganun na modular talaga. Yun yung pinagkaiba na mas Yes, opo, ma'am. So, talagang let's be extra patient, let's be extra, Mm. this is the time talaga to be extra kind and compassionate, not just to our kids, also to our family members na kasama natin lagi sa bahay, Yes. and to the teachers then, to our educators. Yes, Doc. We have one question here from Yes. your friend si Abby, si Mami Abby. Sabi Oh, niya, Doc wow! Joanne. Yes, sabi Ah, niya, Doc Joanne, malapit na ang Pasko at New Year at nakasanayan na ng iba na umuwi sa province to get together with family. Now that pandemic at bawal muna magtipon-tipon at dami din ng travel guidelines, what advice can you give to those who cannot go home this Christmas and New Year para di sila malulungkot? Yun. yeah, oo. Yes, Gail. Talagang ito, this is a real, ano talaga, no? It's a real concern ngayon. In fact, hindi lang sa, ano, no, sa mga family reunions ang pinagbabawal, pati mga sa opisina, bawal muna parties or any gatherings talaga, mass gatherings, bawal pa talaga. Again, let us be creative. Ito talaga ang time to be very creative, catch up digitally. We can set, in fact, yung iba kong kilala, nagse-celebrate, sabi ba, may party, may birthday. Pwede silang mag-Zoom, na, or mag-Google Meet, ganon. Still, they celebrate, they sing together, they celebrate together. Kanya-kanya nga lang, kanya-kanya na lang silang, food, etc. But ang important doon is that we get to magkamustahan pa rin, no? Nakakamusta natin sila, especially yung mga mag-isa lang talaga in their homes or apartments. And they can do mga games pa rin online. In fact po, share ko lang, kami po kasi di rin kami masyadong nakikita, no, among doctors kasi iba-iba ang duty namin. Nung last week, meron kaming game to just reconnect and bond, no, with our colleagues sa hospital. Yung isang game na parang online game siya na bigay ng isang company dito sa Manila, yung mystery solving, parang ganon. So maganda yun. It's also a form of bonding. So may mga creative ways na ngayon on how to remain pa rin, no, connected socially. Totoo Yes, yan. that's Totoo true, yan. Doc. Share ko lang din, because with my husband, sa company nila, every like end of the month, they have this called as Inuman. And, Yeah. yes, but Inuman? they are not really What's that? drinking, but they Inuman? are just having fun. They are having games, and they just labeled it as Inuman, like so that they call it their session, so that at least they can still patch things up even though they are not physically present with each other. Correct, ma'am. And yung iba naman, among members of yung mga colleagues na sa workplace, they also have kapihan. O, di ba tawag nila doon kapihan, na? So they Kapihan. parang kapihan. Sabay-sabay sila nagkakape. O, di ba ako na nagkakape? Sinabi ko to kay Gil, kaya nagkakape ako. Kapihan. Sabay-sabay sila. And during that 30-minute na kapihan session nila, they do not talk of anything work-related. Wala, no? It's more of, kamusta na kayo? Anong pwede natin gawin this weekend? Ano bang mga games na online na pwede natin gawin? Kamusta na? Meron bang kailangan pa ng tulong or something? Mga ganon. So, more of kamustahan sessions. Sabi ni Mami Melly, tambayan online. Yeah. Parang Good din tambayan yun, sir. online daw po, sabi ni Mami Melly. Tambiolo online. Tambiolo na rin online. Tambiolo online pala. Bingo online din po. Meron na rin. Bingo online pala nangyari. Meron, oo, madami na daw ngayon mga online games na which friends can do together. Oo. Ay, yung sa anak ko po, they have And Mami Nel said, we had only online party online. Birthday online party birthday online. party. Yung sa anak ko po, teenager So, paano na naman kasi ang siya. exchange Meron gift siyang yan, Mami Nel? Oo. Fun, oh. Meron Teenagers silang they can watch a movie together. Ayun. Meron silang platform na gano'n. I'm not sure lang kasi nag-online class na ngayon. Meron silang platform na yung barkada nila, sabay-sabay sila at one point lang, isang platform, nanonood sila ng movie together. So, nagchichika-chika pa rin sila. And it's a really Pwede Yes. po. Pwede sa Zoom. Yes, Doc, that's true. Nakita ko rin yan sa anak ko. She invited me even Daddy, you want to watch? We're watching a movie, sabi ng anak ko. And the whole classroom, virtual classroom,
ng anak ko, they were watching a movie talaga. It was online. I do not know. I just do not know what platform they use for that, but they did it. Correct. And it's really a way of de-stressing din, no? Na not puro ACADS lang ang pinag-uusapan nila pag nagkikita-kita sila. So it creates that semblance pa rin of normalcy. Na meron pa rin silang mga bonding moments na not so toxic, hindi masyadong pressured sila. Not just Sabi nga ng isang anak ko, Doc, ng teenager din na lalaki, sabi niya, mas nakakapagod ngayon, Dad, na online yung classes nila kesa compared to the time na pumupunta talaga sila sa school at they spend the whole day there. Agree, Hindi ko Daddy. to na, I did not understand this before, not until now that you have explained this very thoroughly, yung mga effects ng being confined, for a long period of time inside the home. So, yun nga sabi ko sa anak ko, bakit kayo parang pagod kayo ngayon na yung class nyo half day lang, tapos ang dami nyo pang breaks, but they sleep at around 1 o'clock, 2 o'clock in the morning, dami pang ginagawa. No? Correct So yun po. pala yung mga effects pala ito ng cabin fever, yung diniscuss mo. Doc. Oo, lalo na kasi sa mga age Ano nila, pala pag yun? teenagers, they need that, nasa stage sila na they really need that social connectedness sa mga barkada nila. And backed up yan by scientific data, because when we are physically with our friends, physically yung iba pa nga may contact na hugging or beso-beso or hold hands, nag-boost ng secretion po ng oxytocin in our brain. It's a neurochemical, it's a neurotransmitter in our brain now which fosters that feeling of parang pleasure or bonding natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya, etc. So yun, medyo bumababa yung oxytocin levels ngayon, and that's why medyo nawawala din yung happiness or may feeling na we are isolated because bagsak yung oxytocin kung hindi natin sila physically nakaka-bond or nakakasalamuha. Doc, pahabol Agree question ako ko dyan, ni Doc. Mami Nel. Ano po yung shrink? Shrink. Shrink? Pahabol question. Opo. Ano po yung term po ng, they use it loosely to refer to doctors po like us. Mga psychiatrists po, opo. But I am not really sure kung paano nangyari yun, ang background ng shrink. But they use it more sa States, sa ibang countries. Hindi naman sa atin. And ako, I also hope po na this platform ngayon, it helped din in lessening the stigma surrounding mental health. Kasi we know na may stigma pa rin when we go to mental health professionals, and nothing wrong with talking to someone, especially po kung sa tingin po natin ay mas maganda na may napagsasabihan tayo, and help is always available para halimbawa kung cabin fever, para wag nang mag-progress into more serious complications from that. So since you mentioned, Doc, earlier that, this is really a very good platform to break the stigma, and that's our aim. And of course, for sure, sa ating mga viewers ngayon, madaming for sure gustong mag-consult. Do you have any a Facebook page, Doc, or a YouTube channel? Or wow, okay. So how can they contact you, Doc? They can always send message sa aking clinic, Healthy Mind Clinic. It has a Facebook page. Healthy Mind Clinic. O, di ba? Very positive. Healthy Mind Clinic. Healthy Mind. And sa Facebook ko rin. I mean, always when I give talks, I always invite kung if you feel na you want to add me as a friend, pwede. I always accept, no? And then they send me mga messages doon na, Doc, parang paano kaya to? So I give them mga short but sweet and very relevant na pieces of advice. Ayan, add na po natin si Doc after nito. Why not? Pa-consult ako, Doc. And yes, I do hope that this is an eye-opener sa lahat ng mga viewers natin ngayon. And we do hope that VOTP is a way to break the stigma.
Correct Yes. po, correct talaga. Let's break the stigma surrounding mental health. And of course, with this current pandemic ngayon, no, kung meron tayong mga friends or katrabaho na na-affect by this COVID-19 virus, also viruses do not discriminate. So wag din po natin silang i-discriminate. Anyone can be affected. Kahit yung mga hindi lumalabas ng bahay, naapektuhan pa rin sila. They can get infected. So let's always work together, be extra compassionate, and this is the time really na we are more we become more understanding, compassionate, and reach out if you can. If you have the means to help po during this time, please reach out to your fellow parents, sa PTA po ninyo, etc. Now is the time, and we are all in this together. Okay, Doc. Yes, You that's mentioned right. yung reach out po, di ba? So, my Yes. question is, when do you think is the best time to seek a professional help? Kasi yung iba baka malalim na yung pinagdadaanan at home, hindi nila alam na ganito na pala to, Meron cabin silang fever ganun. na pala to. Yeah, or Oo, yung maybe it's a more severe form of Opo. mental health concern. Tatlo lang ang kailangan tandaan. I mean, basic lang to ha, but tatlo ang kailangan Yes po, yes. tandaan. When the symptoms that you feel, the reactions, the feeling, emotions persist, pag tumatagal, pag prolonged na talaga siya, na which would lead to impairment in your functionality, meaning kung dati kaya mo pa magtrabaho, pumasok sa school, or to deliver your mga requirements sa trabaho, ngayon kahit the pagbangon, hirap na, even self-care is affected, hindi na nakakakain, nakakatulog ng maayos, and persistently ganon, then that is another red flag. And lastly, when we resort to negative or unhealthy coping skills already, especially if aabot na sa point na we think of mga negative thoughts or negative forms of coping. Pag ganun po, please seek out. Help is always available. In fact, meron pong 24 hours, 7 days a week helpline ang Department of Health. No? And this is in collaboration with the National Center for Mental Health. And it's available 24 hours, 7 days a week. Merong number Doc, po yun. I just don't have the number now, pero nasa siya, DOH page. Okay po. Na-mention kanina kasi ni... tingin ko kasi... na-mention po kasi kanina ni Yeah, Daddy Doc. Makoy regarding sa online classes. So, buti na lang na ngayon na parang na-confirm na tama rin pala yung mga ginagawa ko na yung sa mga stress outlets, marami kang ginagawa para hindi mo ma-experience yung ganyang klaseng feels, Cabin fever. kumbaga. Yes. Yeah, oo. Yeah. Really very important. And find stress outlet. Do the things which make you feel good, which make you Yes. feel happy. And of course, connect virtually, maintain social connectedness, establish routines, and avoid mga unhealthy coping skills like smoking, drinking alcohol, kasi those are proven talaga to have detrimental effects on our mental health or emotional well-being in the long term. In fact po, ang alcohol, it's a natural depressant. Nakaka-depress po siya. Lalo na, so meron siyang mga negative effects po on our body. Okay Kuya po. Makoy po Daddy yata Makoy. merong sasabihin. Yes, Yun po. regarding lang sa yung sinabi ni Doc kanina, it would be more difficult to detect those symptoms, Doc, for a person who is a natural recluse na, di ba? Opo. So on the part of the observer, what can we do to help? Do we have? Yeah. Can we just I don't know, do a inform her or him na may problema ka? Ganito, can we go okay. see a doctor? Yes. So, what is really important, if you notice na may mga changes in the behaviors of your friends or family members, is to always let them know na you are there to support them, to give them that support and comfort that they need anytime na if they are ready for that. Kasi yung iba naman po kasi pwedeng hindi pa sila ready, no? Or in denial pa sila na they need help. So baka if kaagad natin sila na, oy, you need help, baka they might
magiging defensive pa, no? Or they may mas magagalit pa sila. So let's wait for them to be ready. Kung ready na sila, and always lang remind them that we are there anytime. Kung ready na sila to talk to us or to talk to someone else, we are there to give them that help and support and comfort that they need. And listening is very important po. In fact, no, when we listen sa ating mga friends or kapamilya, listening in itself is already very therapeutic for them. Kasi it makes them feel that they are not alone when someone is able to listen and be with them. Thank you, Doc. Meron po tayong Follow-up, katanungan Doc. po. I have a Yes. follow-up, Doc. Opo. If I believe that a certain person has depression, Mhm. would it still be possible for that person affected with depression to be seen laughing or smiling from time to time? Yeah. Opo, pwede pa rin po. In fact po, maraming it's a case-to-case basis. Sometimes they hide it because they do not want for others to be, ang tawag nila is ayaw nilang maging burden sa iba, ayaw nila to be, baka isipin ng iba na they're just parang calling attention kung or getting attention, etc. So, pwede pa rin po na they can be seen laughing or smiling. Pero, may ma-observe kayo na some of the symptoms, like mas madalas silang tahimik. For example, mas madalas silang nagsistay inside their rooms, ayaw na nila masyadong makikipag-usap, or kung dati, napapansin natin, basketball sila or naglalaro, nagpe-play ng musical instrument, biglang yung mga activities nila biglang stop, no? Or they refrain from talking to their friends. So may mga changes in behaviors. Lalo na yung sa mga anak natin, no? Pag napansin natin na lagi na lang sila nagkukulong sa kwarto, ayaw nila makipag-usap, etc. Then maganda din. Let them know na we are here anytime if they want to talk to us about something. Okay. Naku, may naririnig po tayong Parang may dinalagari. Well, thank you so much for there is another question here pahabol. Meron po bang private lines for people na hindi rin comfortable na ipaalam sa ibang tao yung pinagdadaanan nila? Yeah, meron. Yung, as mentioned kanina, yung sa Department of Health, we have that hotline or helpline available. Downloadable siya po. Hindi ko lang kasi nabuksan ngayon yung notes ko, but there is a helpline. At maraming pa. In fact, Gail, siguro I can send to Gail yung listahan. Isang malaking list yon. Kami din po sa Philippine Psychiatric Association, we also have helplines. And always, it's confidential. Huwag pong matakot. We protect your privacy and confidentiality based on the data privacy law. Sa talagang po yun, confidential. So, huwag pong matakot to talk to anyone. And in fact po, kung hirap naman din to get an appointment with through these helplines, it can also start from your community. I'm sure baka may mga po kayo, mga parishes or priests or pastors na baka po, confidential din naman ata pag tayo ay nakikipag-usap sa kanila. Okay po. May mga questions pa ba po ang ating family? Mga daddies, They can mommies. also reach out to your clinic anytime at healthymindclinic.ph. So you can see there po on the comment section, and you can just simply click there the Facebook page of Doc. And thank you so much, Doc, for gracing our segment for today. We really learned a lot, and I do hope our Thank viewers you. as well. Thank you Yes. talaga Meron pa po po for questions? having me. Yes? I think we're good na. Okay, yeah. okay. I think we're good at Yeah. napakabilis Thank ng you oras. po. My Thank goodness, you. that's already like 2 hours na balitaktakan natin because this is very fruitful talaga, Doc. Thank you so much Oo, thank you. for that very informative na topic today. Siguro ang ko lang po, ang final words ko, or di ba, Billen, na Thank you po. again, pag stress po, wag Go ahead, Doc. matakot. Yeah, stress is a normal part of life. Huwag matakot kung may mga sources of stress. It's also
a way now for us to grow, to know how to grow and be stronger from all of these stressors natin. There is always growth in any adversity. So wag matakot kung may mga adverse life experiences. And during this time of pandemic and adjusting to this this new normal na online classes, work from home, let's accept always that change is a part of life also. So, di ba, there's nothing as constant as change. So, mas maganda na we embrace change and let's use this as our opportunity to grow, both personally and professionally. Okay, Doc. Maraming salamat po. Doc Joanne, thank you so much. Magtanong. Yes po. Thank you so much. Thank you talaga. So much information. I really Sam, can we learned a all lot. smile today and let's Yes. have a groovy with Yes. Doc because this is Yes. so red Picture tayo talaga. muna. Sige, gawin natin yan. 1, 2, 3, smile. Okay, thank you so much, Doc. This is a very, very special edition talaga to. Reserve talaga namin to for this topic because Yes. alam natin na maraming mga questions ang mga viewers, even other like co-hosts, and nasagot naman po lahat. Thank you so much, Doc, talaga. Yes, opo. Maraming salamat po, and I wish you all the best, and I continue to pray for everyone's safety and good health po. Maraming salamat po. Amen. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Hello, fam. Grabe yung Hello, discussion ngayon. finally. Grabe yung discussion. Guys, naririnig Yan yun. ang topic ni Doc. Grabe. Ang ganda Kaya ng naririnig na topic ni kita. Doc. Okay. Thank you, Doc. Mahina ata yung audio, Kuya Jazz. Lakas Teka na nga, siguro kasi kaya yung kanina. volume. Oo. Just try mo nga ulit. Hi, hello. Oh, yan. Yan. Alinaw na. Ayan. Kay Mommy Hindi Nel. Babalik sana na nung kanina eh. O, yung mga at least. Wala. Kay Mommy Nel. Meron na, Ayun, meron na, okay Nel. na. Meron Yes. konti. Meron Meron konti. na. Pati sa audio, nag-limit din si StreamYard. Oo. Oo nga eh. Ang dami sana namin questions kanina. Well, si Nel, ang dami rin nagtanong eh. Nai-ask. Buti na lang may comment section. Oo, Oo, totoo. Doon tayo nag-base na lang Boses sa comment tayo. section. Ganun talaga pag live. Oo, yes. Kasi nung Pasok kay Doktora. we have been holding all these questions this month. Narinig niyo ba? Ayan, kumusta naman po kayo ngayon Narinig sa po. discussion? Ano ba ating mga natutunan ngayon natin? Mga mommies, daddy. Oh, bunso, grabe yung yung information na binigay ni Doc. Oo. Talagang Actually. parang na-answer lahat ng katanungan ko nang nag-start yung online classes ng mga bata. Lalo na doon, Dami nakarelate kong ako tanong. doon, Daddy. Oo. Totoo talaga. Nag-guess na natin yung mga ibang pinagdadaanan ng mga students, di ba? Opo. Exactly pa rin, Diyos. Yes. Mm. Yung iba nga gusto mag-freeze na nga lang daw muna yung taon eh. Dahil Oo. nga hindi maayos yung dating sa kanila ng internet. Cryo machine. Sana ma-actualan. Oo. Sana Either freeze or ano, skip, di ba? Oo. Kung pwedeng skip eh. Mag-independent Pero yung sa'yo, na lang Mommy yung Burns, sa'yo. di ba, homeschooling, buti nakaka-adapt sila, the 4 aims. Ay, oo naman. Actually, before kasi, nag-start kasi kami sa homeschool, una-muna may provider kami, may partner kami school. Then after a year, naging independent ako. So, 5 years din kaming independent eh. So, hindi na bago sa amin. Ang bago sa amin, hindi kami nakakalabas. Hindi nakaka-commute. Talagang Hindi stay mo at talaga- home. Hindi ka lumabas. Kaya, ang nakakaloka siya, Stay home lang kahit talaga. lakad sa playground, bawal. O, di ba? So, kailangan, iba pa rin talaga yung privilege pag may sarili kang sasakyan na, paano, maipapasyal-pasyal mo, makakakita pa rin sila ng bagong tao.
So, Sabi Mami niya, Burns, Yes. how do you do that? Do you get in touch Kahit sa with car the lang other sila. parents who are doing homeschooling tapos nag-schedule yes, kayo yes. ng activities? This year, meron kaming homeschool provider, meaning may school akong kapartner for the kids. Meron silang online class doon na I'm really, really proud to say na 30 minutes lang. The problem with distance schooling o yung mga online schooling kasi, imagine the kids are just on the screen 3 to 6 hours a day. Oh. And it's really tormenting the kids. Ikaw kaya maupo ng diretsuhan kayong ganun. Walang ano. Diba? Ang sakit sa puwet, masakit pa rin sa mata. Yung, So, yung, ayun. Mga call center agents, May- mga hindi pa rin sanay dyan. Makaka-relate din sila eh. Buti pa Yun din na may lang internet lalo. Hindi, merong ibang mga call center na hindi sila naka-work from home. May iba na nag-on-site Ay, oo. pa rin. However, I think I'm not too sure about it. Meron pa rin yung parang skeletal system. So, in a week, meron lang specific silang mga number of people na pumapasok. Yes. Pero sa Manila daw, yung mga SM Mega Mall, ang dami na daw talagang pumupunta. Parang wala talagang pandemic. Totoo ba, mga nasa Wala. Manila? Mga Grabe! nasa Manila dyan. I I think the can't same. relate. Hindi ako Yeah, that's lumalabas. true. Totoo ba? Sa Alabang po Kahit maraming dito sa tao. amin. Sa Alabang, correct. Dito sa amin. Kahit dito sa amin, Medyo parang marami ganyan pa na rin. rin eh. Grabe, nakasa na lang talaga ng loob. Nakakalaman sila. Dalawa lang yun, nakasa ng loob o talagang lahat sila may Yes, sarili silang yeah. sasakyan. Yeah, that's Na- true. Marami na. Ano? Parang it's getting back to normal na. Oo, yung parking spaces But not po, yet, diba? punong-puno lagi. Sa SM, yeah. Yeah, but the sad truth is, nandito pa rin si COVID. Yes. nga. Di ba? Sa So, Bacoor, yes. anytime, Yeah. Marami-rami na. I think Parang normal na lang Cavite is yung still number 1. Yes, Daddy Tita Makoy, Daddy people are Makoy. saying na wala na daw epekto ang COVID kasi sanay na mga tao. So parang yun yung fake news na lumalaga Oo. nalabasan yung mga tao, kaya na ng tao yung immune Naintindihan ba? Naintindihan mo ba magkano gastos doon? Oo, isang swab test is how much, di ba? Kakaloka. And I think para siyang ano eh, kasi kahit nagka-COVID ka, may risk ka pa rin na magka-COVID ka pa rin. And the It's after, still scary talaga. the after effects pag nagka-COVID ka na, ano yung parang sa TV, di ba? May naiiwan sa'yo. Yes. Yun. So, yun yung dapat. Hindi ka pa rin talaga fully na makaka-recover. Yun ang sabi nila. So, Ano ba ingat yun? mo dapat. May ano ngayon, di ba, yung sa pabakuna? Nasabi kanina sa pulso yun eh. Ano, magpapabakuna Yung kayo? vaccine. Vaccine? Later on, siguro. But I think with Sa the office ko meron na, vaccine, pero during that time wala ako. I think if I'm not mistaken, I heard sa news na yung vaccine daw, it takes 5 to 10 years to truly know yung effects nun. Effects, yes. So, if you want to be a guinea pig, you do it now. Magpa-vaccine kayo. Oo na yun. Then kayo yung Medyo mga matagal na kasi si pagpatunay. But COVID, I've kaya encountered, parang medyo nasanay like- na rin yung tao. Naging lax na rin sila. Yes. Okay. Mabilisan rin kasi. yes, Tatapangan with na lang. regard din sa vaccine, I think the pneumonia vaccine and some are also using yung flu Yeah. vaccine. They are using it too. And I am not sure but there are some. I know some who are having that pneumonia Yeah. vaccine kasi sabi nila it helps daw eh. Ayan. Opo, kasi respiratory problem ang COVID. So, nakakatulong talaga yung pneumonia. Yeah, but Pati may the isa pa eh, aside from pneumonia vaccine. The truth is, yung virus, walang gamot yan eh. Kasi it's a virus. That's true, Diba? Daddy. Yes, pa po. So, yung magagawa lang talaga is boosting your immune system. Yes So, where- po. Kumain ng tama. Nakakatakot. Yun ang More vitamins. Nakakatakot. It's a big More role vitamins to us. immune system. It plays a big role kasi hindi nakakatulog, hindi nakakakain. Kaya
dapat mag-usap-usap na, di ba? Sabi ni Doktora, passionate, kausapin natin ng mga tao na dati nating nakakausap, hindi na natin nakikita ngayon. Yun, isa yan sa key. Pero Immunization. siyempre, hindi yung mga toxic yung kakausapin mo. Gusto mo pang mabuhay na matatapos, ha? Healthcare self-love. Hindi nakakausap eh. Diba? Maging malinaw lang tayo. Yung mga yung mga nakaka-push sa atin na nakaka-encourage. Diba? Yes. This reason to take care of your mental health talaga, mami. Including yung sinabi mo. Oo, totoo yan. Ay, Sabi Pam, mo ko, ano na? magpapavaksin ka ba? Agad? Wala na tayong oras. Dali, promote na tayo. Simulan ni Daddy Oh, Makoy. promote na. Go, go, go! Hello guys, don't forget always every Wednesday, Voice of the Parents. Palagi niyong tandaan yan ha. Yung mga discussions dito, ang ganda talaga. Marami kayong matutunan. Tapos, yun, every Wednesday, 11 a.m. to 1 p.m. Go, Jazz! Okay, so thank you guys for watching the special episode or yung itong aming special episode ng VOTP, Voice of the Parents. At isang napakagandang discussion ang nangyari today and hopefully napanood nyo at naging informed kayo. And yeah, just keep it just watch us every Wednesday from 11 a.m. to 1 p.m. Ayan. Thank you. Wow. Next, Mitzi, Bunso. Okay po, abangan niyo po ako ulit next Wednesday as host sa sabi ni Mr. at sabi ni Mrs. And meron po pala akong show din every Sunday, the Sunday Health Show. Kung gusto niyo pong matuloy yung mga discussion about health, magtanong po kayo doon at meron kaming pag-giveaway ng mga supplement. Ayan, pinag-uusapan natin yung pag-boost ng immune system. But to know more about my updates, kindly hit like on my Facebook page, Z Aguinaldo, The Voice Royalty, sa Instagram at Z Aguinaldo, and subscribe to my growing YouTube channel. Muli, ako po si Mitzi, ang inyong darling bunso. Thank you! Rising Heart Rap! Ayan. Okay, you can follow me, The Voice of Truth, ang aking Facebook, and Julius Amado B. Sabalia, ang aking YouTube account naman. And every Wednesday ng tanghali, Voice of the Parents, sabi ni Mr., sabi ni Mrs. Yan po. Ayan. Thank you, Rising Heart Rap. Mami Joy. Ako ba? Jai. Ako po. Okay. Yan. Thank you so much sa lahat po na nag-tune in sa Voice of the Parent and of course, our segment, Pulso ng mga Magulang. Baybayan po namin. Subaybayan niyo po kami. Ganun pa rin, 11 to 1 p.m. And if you want to visit my Facebook page, visit my Facebook page na nakapangalan na Voices. So, if you want to explore more about your voices, pwede din kayo mag-enroll, no? So, kung saan kami nag-graduate at saan kami nagkakilala sa Certified Voice Artist Program. Patapos na po yung batch 4. So, I don't know yung batch 5 by next year. So, tune in po kayo dyan. Thank you so much po. Od. Daddy Od. So I have nothing to promote but the BOTP every Wednesday, 11 to 1 p.m. At mag-guest yata ako bukas sa isang video program. So, tingnan natin. Yun lang, bye-bye. Mami Les. Wow. Next, sorry about that, nakamute ako. So next week po, babalik na po ang ating baby care. So meron na naman po tayong magandang usapin tungkol sa secret muna. Let's abangan po natin yan next week at meron na naman po tayong isang talaga, lagi po namin yung pinaghahandaan. And syempre, I would like to thank Wear a Pipita for my dress shirt for today, for Disney Princess shirt. You can follow them in their Instagram. Also, like my Facebook page and YouTube, The Incredible Voice.
And also my Instagram, DC_bullet. And also, always, lagi nating tandaan ang kalusugan ng ating mga baby ang laging number 1. Thank you, Mami Les. Partner Nel. Hello! Bakit nag-exit tayo? Well, hindi ako sanay na hindi tayo kompleto. But, thank you so much for joining us again in another wonderful afternoon, morning afternoon, dito sa Voice of the Parents. And lagi nating tatandaan, tayo ay magkakakonektado. So, as what the doctor said kanina, social interaction is still the best immunization that we can have right now for our mental health. So, if you want to know more about our schedules and our show, please do follow, hit like on our Facebook page, Voice of BOTP, Voice of the Parent. And join us every Wednesday, 11 to 1 p.m. And if you want to know more updates about me, The Voice Pixie, that's my brand name, please follow me on my Facebook page, The Voice Pixie, and on my YouTube page, The Voice Pixie channel. See you next Wednesday, guys. Mga kabagulang. Yes, mga partner. Ayan. Salamat po. Maraming salamat. And basta na namang magandang episode ng Voice of the Parents. Paalam!